Naging level na maliit na buto ako ng kontrata ng school beauty pagkatapos kong maglakbay sa ibang mundo. Habang ang ibang mga alagang hayop ay nagsisikap na pasayahin ang kanilang mga amo para mag-level up at maging mas malakas. Ako naman, araw-araw ay hindi nag-isip kung paano pasiglahin ang school beauty. Kundi naghihintay na matapos ng aking amo ang pag-init ng kama bago ako paglingkuran. Sa bawat pag-level up ng kontratang nilalang, makakakuha ako ng isa-isa 0 beses na bonus sa critical hit. Ngunit sa ngayon, isa pa rin akong pinakamababang antas na buto. At nakulong sa mundo ng mga patay sa loob ng 1,000 taon. But at least this miserable life has finally come to an end. Today, the passage from the realm of the undead to the outside world has finally opened. Without second thought, I squeezed my way out among a crowd of undead creatures. As for whether it would be treated like beast after the contract, I could not care less. What kind of treatment could be worse than enduring 1,000 years in the demon realm? Please feel free to train me, my queen. Just then, narinig ko ang boses ng isang dalaga na bahagyang nanginginig sa nerbiyos. Nais mo bang pirmahan ang kontrata ng amo at alilang? Nais ko. Halos hindi ko ito naiisip at sumigaw ako. Pagkatapos kong sabihin yon, biglang umingay ang mekanikal na tunog ng sistema sa aking isipan. Ding, matagumpay na nakabind ang parasitic demon system. Ang kontrata ng amo at alilang ay otomatikong naituwid bilang parasitic contract. Isa, sa bawat pag-angat ng antas ng kontrata. Makakakuha ang host ng isa-isa 0 beses na critical na gantimpala. Anumang paglabag sa prinsipyo ng pagsasalakay, magdudulot ng negatibong epekto. Samantala, ang mga aksyon na sumusunod sa mga alituntunin ng pagsasalakay ay makakakuha ng karagdagang gantimpala. Direktang binibigyan ako ng gantimpala, nakakabawi ako. Kaya sa hinaharap, ako na ang magiging Panginoon. At saka, tungkol sa labas. Ang seremonya ng pagtawag kay Tsukinghe, ang school flower, ay naganap na ng 1 oras. Tahimik ang playground. Lahat ay nakatingala at nakatitig sa pasukan ng mundo ng mga patay. 1 oras na, bakit hindi pa matagumpay ang pagtawag ni Su? Ito na ang sinasabing mundo ng mga patay. Normal lang kung matagal, di ba? Baka naman hindi ito magtagumpay. May mga estudyanteng hindi nakatiis at nagbulungan. At maraming mga babae ang may mga nakakaasar na komento. Sana'y mabigo ang kanyang seremonya. Mayroon bang higit sa 1 oras na seremonya ng pagtawag sa kasaysayan ng Juzhou? Ang guro sa tabi, si Liu Piao-Piao, ay umiling. Ang pinakamahaba ay kalahating oras. Ito ay mula sa matandang tao ng mundo ng mga patay. Biglang naisip ni Chen Jinwu ang isang bagay. Automatikong umupo siya ng tuwid. Nang marinig ito, ang ibang mga guro ay tumayo rin ng tuwid. Malinaw na ang taong binanggit ni Liu Piao-Piao ay may malaking impluensya. May mga taong nagmamadali ng ilabas ang kanilang mga telepono upang makipag-ugnayan sa paaralan. Nais nilang humingi ng mas mataas na pahintulot para sa espesyal na pagkuha. Nagmamadali silang ipasok si Tsukinghe. Sa huli, kahit sina Liu Piao-Piao at Chen Jinwu, ang dalawang pinaka-stable na mga big shot ay hindi na makapagpigil. Sa mga sandaling iyon, isang misteryosong kontrata na may madilim na gintong aura biglang lumitaw sa harap ni Tsukinghe. Lahat ng tao ay nakahinga ng maluwag at tahimik na nagpipigil ng kanilang mga kamao. Ang galing. Muling magkakaroon ng isang pambihirang talento sa 9 provinces na may pag-asa makasampa sa Star Realm. Ngunit habang natatapos ni Tsukinghe ang kontrata, lahat ng nasa paligid ay nakatingin ng nakabukas ang mata. Ano yon? Isang mababang uri ng kalansay na sundalo mula sa sect. Hindi ito tama, imposibleng nagkakamali ako sa aking mga mata. Baka ito ay isang espesyal na uri na hindi na itala. Sandali, bakit ang daming sugat ng skeleton na ito? Tila tugma ito sa talim ng sirang kutsilyo na hawak nito. Mukhang ito ay isang mababang uri ng skeleton na mahilig sa pananakit sa sarili. Sa sandaling ito, lahat sa paligid ay nag-freeze. Halos sabay-sabay. Lahat ng guro sa admissions office ay tahimik na nag-hang up sa kanilang mga tawag. Kung hindi ako bulag, ito siguro ang pinakamababang uri ng E-class na kalansay na sundalo. Matagal ang 1 oras na gulo para lang makatawag ng ganito. At ito pa ang naisip nilang gamitin. Lahat ng estudyante sa ilalim ay nagulat. Kahit ang ulo ng paaralan na walang buhok ay mukhang masakit ang mukha at puno ng pagsisisi. Akala nila ay isang tunay na henyo pero ang pinaka hindi makaramdam ay syempre si Tsukinghe mismo. Pero hindi siya nagalit sa akin. Naisip lang niya na ang lahat ng pagsisikap niya noon. Ngayon ay naging biro na lang. Nakatayo siya sa lugar na yon at nag-isip ng matagal bago dahan-dahang bumaba sa entablado. Tara na, Xiaozi. Ito ang pangalan na ibinigay niya habang tinitingnan ang aking malagatas na balangkas ng buto. At sa susunod na segundo, lahat ay nagulat muli. Nakita nilang ang aking kalansay na sundalo ay hindi lang sumunod sa tawag. Sa halip ay dahan-dahang tumayo. At inilagay ang 2 kamay ng bungo sa likod. Mga tao, tawagin niyo akong Ginoong Diablo. Pagkasabi nito, biglang nag-alboroto ang mga guro at estudyante. Shit, nagsasalita ang bungo, baka may twist pa. Biglang lumiwanag ang mga mata ng kalbo na punong guro at muling umusbong ang pag-asa. 5 minuto mamaya. Ding, bungo, mababang nilalang na patay, a level na potensyal. Nang bumagsak ang tunog ng makina, nawala na ang huling pag-asa ng lahat. Hawak ng guro mula sa opisina ng pagpasok. Ang level na kontrata at tahimik na ibinalik ito. Sa huli, ang mga inilabas ay halos lahat level na mga kontrata. Tanging isang C-level. Ang ibinigay ng paaralang nasa pinakahuling ranggo. Sinasabi ni Tsukinghe na hindi siya malungkot pero hindi totoo yon. Ano bang klaseng mga lalaki ang ganito, sobrang kuripot? Hindi na nakatiis si Liu Piao-Piao at agad na nagsalita. Sister, kahit na hindi ako isang malaking tao, kaya kong magdesisyon para sa isang may level na kontrata. Ano, pag-isipan mo? Walang kailangan pag-isipan, gusto ko. Halos walang pag-aalinlangan si Tsukinghe, napakamasigla ng kanyang mga mata. Bagaman ang may level na kontrata ay hindi kasing halaga ng E-level, mayroon pa rin itong halaga na milyon. Mabuti, hindi nagkamali si ate sa pagpili.
Si Liu Piao ay nakangiti, masaya sa kanyang desisyon. Si Xiao Qinghe ay pipirma ng kontrata bukas ng alas 8. Pagkatapos sabihin ito, hindi alintana ang gulat ng ibang guro, nagmamadaling umalis. Talagang matalino at matatag siguro Liu. Ang high level na kontrata, basta't sinabi, ibinibigay. Sa konserbatibong pagtataya, tiyak na malulugi siya sa kontratang ito. Ang mga guro sa tanggapan ng pagpasok ay nagulat. Kahit si Chen Jinwoo na laging hindi magkasundo sa kanya, ay hindi nakapagpigil na humanga. Sa baliw na babaeng ito na hindi na inisip ang kanyang posisyon. Nang umalis na ang lahat ng guro mula sa opisina ng Wuda, naiwan na lang kami ni Su Qinghe dito. Ayaw mo ba sa pangalang Xiaozi? Matapos ayusin ang kanyang emosyon, si Su Qinghe ay naghintay ng matagal. Na may kumikislap na mata at tahimik na nagtanong. Pakiramdam ko parang medyo tanga ang kontratang hayop ko. Pagkatapos ay dinala niya ako pabalik sa lumang apartment na tinitihan niya. Pag-akyat namin sa taas, nakasalubong ko ang isang mabait na matandang babae na may dalang basket ng gulay. Maayos ba ang ritual ng pagtawag ngayon? Medyo maayos naman siguro. Sumang-ayon si Su Qinghe na tumango at mumiti na medyo pilit. Uy, ang hitsura ng iyong alaga ay talagang nakakatakot. Bakit hindi mo ito inilagay sa espasyo ng pagtawag? Nabigla ang matanda sa akin at nagtaka ng tanungin. Parang ayaw niya pumasok. Si Su Qinghe ay medyo nahihiya, binanggit niya ito sa daan pauwi. Tinanggihan ko agad. Kahit si Xiao He pa, may ganitong personalidad pa ang mga nilalang na tinatawag niya. Nangumusta ang matanda at umalis na rin. Sobrang madaldal talaga ng matanda, napikon ako at nagsabi. Habang tinitingnan si Su Qinghe, iniisip na niya ang mga susunod na hakbang. Tama, nag-usap tayo sa daan. Naiintindihan ko na ito ay isang mundo ng mataas na panganib. Para makaligtas, kailangan ko ang batang ito. Naka-attach ang parasitic contract sa kanya, kung may mangyari sa kanya, hindi ako makakatakas. Ngunit anong abang mga kilos ang naayon sa mga patakaran ng parasitism? Nasa isip ko ang mga ito. Dumating ang malambing na boses ni Su Qinghe. Ikaw, hindi ka ba akyat? Naramdaman ko ang isang kiliti sa puso ko, niyayakap ang aking sariling gulugod, nagkukunwaring mahina. Pagod na ako, hindi na makakagalaw. Ano nang gagawin natin? Hindi pwede, kailangang hawakan mo ang kamay ko pataas ng hagdang. Diretso na akong umupo sa sahig. Parang ayaw mong umakyat kung hindi mo ako huhawakan. Sige na, sino ba naman ako kundi ang iyong tagapag-anyaya? Si Su Qinghe ay walang magawa kundi mapilit na hawakan ang aking kamay. Nararamdaman ang malambot na pakiramdam ng kamay ng dalaga. Nagtatawa ako sa aking isip. Tama ba na ito ay kabaligtaran ng iye, ayon sa mga prinsipyo ng parasitiko? Bilang pagbati, nakakuha ka ng perpektong paliwanag sa tunay na paraan ng paghinga. Sa isang iglap, isang detalyadong paliwanag ng paraan ng paghinga ang biglang lumitaw sa aking isipan. Ang mga mandirigma ay kumukuha ng kapangyarihan ng langit at lupa, sinisipsip ang esensya ng araw at buwan para sa kanilang sariling gamit. Nakita ko ito at agad kong naalala lahat. Parang isang master ng martial arts na nagpraktis ng ilang dekada. Pero ako ay isang maliit na kalansay na espiritu lang. Walang silbi ang paraan ng paghinga ng isang mandirigma, hindi ko rin magagawa. Oh, mali, hindi ko magagamit, si Su Qinghe ang pwedeng gumamit. Siya ay isang dual talent awakener. Sa ngayon, hindi muna pwedeng gamitin ang summoning, pero pwede pa rin ang paraan ng mandirigma. Ituturo ko sa kanya ang perpektong antas ng paraan ng paghinga. Habang mas mabilis siyang mag-aral, mas maganda ang gantimpala ko sa pagbabalik assistant. Walang problema. Basta't magpursige ang aking amo, balang araw magiging tunay akong Diyos ng mahika. Pagpasok ko pa lang, diretso akong nahiga sa kanyang silid sa nag-iisang pink na kama. Malambot at may bahagyang bango. Nakita ni Su Qinghe na naagaw ko ang kanyang kama, gusto na niyang umiyak. Naiintindihan na niya, na hindi siya nakakuha ng katulong kundi isang malaking Panginoon. Either the way, you can call me Lordy. Su Qinghe nods. Lordy, do you need to practice cultivation? Thanks, I do not need to. Su Qinghe's face turns bright red. This contract is so strange. It does not restrict me at all. Which breathing technique are you practicing now? Nakahiga ako sa kama, nakasandal ng bahagya at tinanong ko. Ang pangkaraniwang paraan ng paghinga ng tunay na enerhiya ng mga mandirigma sa Jiu-Jitsu. Bagaman nagtataka, sumagot pa rin siya ng tapat. Tama ka, kailangan mong mag-aral, maliit na Panginoon. Nagpakita ako ng isang seryosong mukha na para bang ako ay isang bungo. Masyadong mabilis ang pagbabago ng papel, hindi pa nakapagprotesta si Su Qinghe. Nailagay ko na siya sa mat sa pagsasanay. Magsimula ka na, hindi ba't isang buwan na lang at magtatapos ka na sa pagsusulit? Kung sakaling manloko ka ulit, hindi na ako asahan. Naisip ni Su Qinghe, tama nga siya. Kahit anong pagpractice niya sa isang kalansay na sundalo, walang silbi, kailangan niya pa rin ang sarili niya. Mabilis siyang na-convince. Lumamugto ang mukha niya at nagsimulang magpahinga at maghanda. 10 segundo lang. May usok na parang mistang dumadaloy sa pagitan ng ilong at bibig niya. Ang bilis naman. Talagang karapat-dapat na makuha ng mahigit 10 unibersidad ang henyo na ito. Kakaunti na lang ang aking gulat. Ngunit nang makita ko ang kanyang galaw, nagkunot ang aking noo. Hindi sapat ang pamamaraang ito. Mali ang punto ng puwersa sa pamamaraang ito, mas malala pa ito. Walang naisip na paggalaw ng mga meridian. Sa aking perpektong pag-unawa, ang kanyang kasalukuyang posisyon ay talagang pangit na hindi na kayang tingnan. Agad kong inalis ang aking balangkas na kawayan. At tinamaan ito sa kanyang kaliwang balikat. Si Su Qinghe ay biglang nagising na may nakakalitong mukha. Gamitin ang kalamnan na ito, baluktot ang siko ng 85 degrees. Pinagpag niya ang kanyang labi at maayos na inayos ang posisyon. Aba, sa simpleng pagbabagong ito, agad niyang naramdaman ang kaibahan. Ang koordinasyon ng kanyang mga kalamnan ay malinaw na naging mas maayos. Marami ring init ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Nabubulabog pa rin siya, biglang isang palo na naman ang tumama sa malambing niyang laman sa likod. Inilalakad ang kaliwang paa ng 1 pulgada pasulong, binaba ang tiyan, binaba ang balakang. Sa isang iglap, kalahating oras na ang lumipas. Halos buong katawan niya ay naitama ko na.
Kahit siya ay matibay, hindi pa siya nasubukan ng ganito. Ang kanyang matangos na ilong ay uma-absorb. Ang luha ay malakas na bumabagsak, hindi na niya kayang pigilan. Gusto kong mag-return, tawagin ang mga bagay na maghimagsik. Sumigaw siya ng may luha sa mata bilang protesta. Hindi ko na tinitingnan, taas kamay, isa na namang palo. Walang reklamo, tuloy lang. Si Su Qinghe ay humahawak sa kanyang puwit at napipilitang magpatuloy sa pagsasanay. Hanggang sa madaling araw, pawis na pawis siya bago ako nakapagpahinga. Sige, hanggang dito na lang tayo ngayong gabi. Si Su Qinghe ay parang nakataka sa parusa at nahiga sa sahig. Tumingin siya sa kisam na may mukha ng pasasalamat na nakaligtas. Dito, muling umingay ang tunog ng sistema sa isip ko. Congratulations, nakakuha ka ng 3 beses na mas mataas na progreso sa pagsasanay kaysa kay Su Qinghe. Diretso akong umakyat mula sa level 1 patungong level 3. Nagtakda ako sa aking isip na kailangan kong pilitin ang batang ito sa hinaharap. Sa kabilang panig, matapos makabawi, sinuri ni Su Qinghe ang kanyang mga resulta sa pagsasanay. Diretso siyang tumalon mula sa training mat. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang maliit na mukha. Sa loob lamang ng 1 oras, umakyat siya ng 0. Alam mo ba dati, 2 araw siyang nag-ensayo pero hindi pa rin umabot sa 0. Nagtataka siya nang bigla ko siyang inanga. Nakapawis siya at hindi pa rin nagmamadaling maligo. Agad niyang sinamyo ang kanyang damit at namumula ang mukha habang tumakbo papuntang banyo. Nang isara ang pinto, sumilip pa siya ng kaunti. Salamat sa iyo ngayong gabi, Ginoong Ye. 10 minuto mamaya. Nakapaghanda na siya at paglabas, nakita niyang hawak ko ang kanyang tasa ng tsa. Nakaupo nang nakataas ang isang paa sa upuan. Habang nakatitig sa kanya at umiinom ng tsa, may nakalagay ding walang laman na kahon ng gatas sa mesa sa tabi. Walang pagtutol nang makita kong ginamit ko ang kanyang tasa. Anumang alaga niya maliban sa pag-aalaga, ano pa ba ang magagawa ko? Yung gatas na yon, hinimas-himas niya ng mahina at may takot na sabi. Yung gatas ay nakalimutan kong inumin kahapon, lumampas na sa expiry date. Nang itaas ko ang kalahati ng tasa ko, bigla itong nanatiling nakababad sa hangin. Nang mapansin kong galit na galit, tumayo ako at nilakad siya. Niyakap niya ang braso niya at umatras, takot na takot ang boses niya. Anong ginagawa mo? Itinaas ko ang kuko ko at itinuro sa kama sa tabi, galit na galit sabi ko. Yung gatas na lumipas na ang expiry, nilagay mo sa ref at pinainom sa akin. Parusahan mo akong magpainit ng kama. Si Su Qinghe na parang nakalaya, agad na pumasok sa unan. Tanging isang pares ng makinis na mata lang ang nakikita sa labas. Sa tagpong ito, hindi mo alam kung sino ang tunay na may-ari. Agad na umingay muli ang sistema. Ding, gamitin ang katawan ng may-ari para maging may-ari. Matugunan ang mga hinihingi ng parasitiko at makakuha ng gantimpala, isang aklat ng mga pandyos. Sa isang iglap, isang malaking dami ng malalim na kaalaman sa gamot ang agad na naitala sa isip ko. Sa aklat na ito, hindi lamang mayroong 12 ng mga sinaunang resipe na makakatulong sa pagsasanay. Mayroon ding mga resipe para sa paggamot. Nagtala rin ng maraming pamamaraan ng masahe sa mga acupoint at meridian. Ngunit tiningnan ko ang sirasirang paupahan na ito. Siguradong hindi makukumpleto ang mga sangkap ng mga formula. Sa kasalukuyan, ang pinakaangkop para kay Su Qinghe ay ang set ng mga pamamaraan ng masahe. Sa maikling panahon, makakatulong ito sa mabilis na pagbawi ng ki at dugo. Sa mahabang panahon, hindi lamang nito mapapalawak ang mga meridian. Maaari rin itong lubos na mapabilis ang bilis ng pagsasanay. Ang epekto ay parang may mga espesyal na kagamitan. Ahem, si Xiao Qinghe ay nag-ensayo ng matagal mayong araw. Sobrang sakit ba ng buong katawan mo? Pag narinig ni Su Qinghe ang tungkol dito, parang hindi siya komportable. Inilabas ang kalahating ulo at bahagyang tumango. Dahil sa sipag mo. Bilang iyong minamahal na Ginoong Ye, hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Kaya't kahit na nahihirapan, papayag akong magbigay ng masahe. Habang nagsasalita ako, ang 10 daliri ko ay kumilos sa hangin. Kahit anong tingin ko sa mukha kong kalansay, hindi ko mapigilang mag-isip ng masama. Si Su Qinghe ay natakot na parang isang takot na kuneho, pawang pumikit at kumakaway ng ulo. Inilubog niya ang kalahati ng ulo niya sa unan. Nakikita ko na ayaw niyang makipag-usap, napilitan siyang sabi. Ito ay isang matagal nang nawala na sining ng masahe. Hindi ko sinasabi na bukas magiging numero 1 ka sa buong bansa. Pero kahit papaano, makakaramdam ka ng enerhiya bukas. Kahit sinuman ay humihingi sa akin, tamad na akong kumilos, tunay ngang hindi natin napapahalagahan ang biyaya habang nasa atin ito. Naalala ni Su Qinghe yung breathing technique na tinuro ko sa kanya ngayong gabi. Biglang naisip niya na mas mapagkakatiwalaan na ang sinabi ko. Pagkalipas ng 2 o 3 segundo, unti-unting lumabas ang kalahating ulo niya. Talaga, ano bang masamang balak ang pwedeng gawin ng isang maliit na bungo? Parang inosente ako. Sige na, Lord Ye, pakisuyo na. Sa wakas, naalis na ang pagtatanggol ng dalaga. Siyempre, hindi siya magpapakita ng galang sa kanyang maliit na bungo. Bigla akong lumipad sa tabi ng kanyang kama at nagkatitigan kami. Anong parte ang gusto mong ipamasahe? May halong biro ang tono ko. Tumingin si Su Qinghe sa kanyang katawan at bigla siyang namula. Agad siyang humarap at inilubog ang mukha sa unan. Habang tinitingnan ang maliit na amo na nag-aayos ng posisyon, itinaas ko ang aking mga pangil. Nagsimula akong mag-init ng katawan at ang 2 pangil ko ay bumagsak sa likod ni Su Qinghe. Una, sinuri ko ang buong katawan. Ang mga hindi nakakaalam ay tumingin sa eksenang ito. Akala ko nagpapahirap lang ako. Pero sa totoo lang, maliban sa maliit na personal na hangaring ito na walang masyadong masama, mas marami pa rin akong ginagawa para sa tama. Matapos kong matukoy ang ilang puntos sa likod niya na masyadong tense dahil sa pag-ehersisyo, nakuha ko ng eksakto ang tamang puwersa. Si Su Qinghe ay unang nagbuntong hininga ng bahagya ang noo, tapos ay mabilis nang ngumiti. Matapos ang isang maluwag na hilik, naging relax na siya. Parang may mainit na agos na dumaan sa buong katawan niya. Ang pananakit at pagkapagod na dulot ng pagsasanay sa tunay na paghinga.
ay sa aking masahe ay naglaho ng mahiwaga. Parang nasa mainit na bukal siya. Bawat pulgada ng kanyang kalamnan ay nakuha ang ginhawa. Pagkatapos ng mahigit 10 minutong masahe, siya ay komportable nang natutulog na may bahagyang hilik. Nakayuko ang ulo at nahulog sa malalim na tulog. Itinaas ko ang kamay ko at pinunasan ang hindi umiiral na pawis sa aking noo. Talagang mahirap ang magmasahe para sa batang ito. Ang 10 minutong proseso ay talagang pahirap para sa akin. Sa wakas, isa lang akong buto-buto na walang laman. Kahit anong naiisip ko, wala akong magagawa. Talagang nagdurusa lang. Ipinagpag ko ang maliit na kahoy sa tabi at tumama ito sa switch para patayin ang ilaw. Sa dilim, inangat ko ang kumot at walang alinlangan na natulog sa tabi ni Sukinghe. Basta ako ay isang buto lamang. Walang sinuman ang magsasabi na sinasamantala ko ang mga batang babae, di ba? Kinabukasan, pinagsisihan ko ito ng labis. Oh, hindi, wala na akong bituka ngayon. Nang umaga ng alas 7, dahan-dahan akong nagising. Pagbukas ng mga mata, nakita ko ang sarili kong nakatingin sa kisam na walang gana. Huwag mong isipin na dahil maganda siya, maganda rin ang kanyang tulog, talagang sobrang pangit. Isang kamay ang nakapatong sa aking ulo. Ang isa pang kamay ay mahigpit na nakadikit sa aking dibdib. Ang bilog at matambok na hita ay nakapatong sa aking baywang. Sa buong gabi, parang nagkikiskisan ang aking mga buto. Halos masira na ako sa bigat niya. Nakapagsalita ako ng, kung hindi ka pababangon, mawawala ka sa akin. Doon lang tuluyang nagising si Sukinghe. Napansin ang kanyang hindi kaaya-ayang posisyon sa pagtulog at agad na namula ang kanyang mga pisngi. Agad siyang umakyat mula sa akin at may muka ng paghingi ng tawad. Sinamantala ko ang pagkakataon na bumangon at kumikiskis. Nang mga buto na halos masira na. Nainis na niya at pinapagalitan siyang magmadaling mag-ayos, huwag mahuli. Kaya si Sukinghe, medyo namumula ang mukha, bumangon at nag-ayos. Pero 5 minuto lang ay tapos na siyang mag-ayos. Kahit nakapambabae, ang ganda pa rin niya ay para namang hindi totoo. Napatitig ako at napailing sa ulo ko. Tunay ngang likas na maganda ang isang tao na may ganitong kagandahan. May distansya ang lumang pabrika at ang Tianjiangno. Isa high school, nang isa-isa kaming naglakad na may mga kalansay. Marami ng tao sa klase. Nang makita ng ilang babaeng palaging nainggit kay Sukinghe na pumasok siya, agad silang nagtipon-tipon. Nagtatalo sila na may sinadyang mapanlait na tono. Sabi nila kung sila ang magpapaandar ng walang silbi na level na kalansay. Nahihiya pa silang pumasok sa paaralan. Si Sukinghe ay swerte lang kahit makatawag pa siya ng isang inutil. Pwede pa niyang makuha ang EE class kontrata sa WUDA sa Magic Capital. Napakaswerte niya na ganito ang mga resources na ibinigay sa kanya, sayang lang. Yung mga babae, hindi talaga maganda ang tingin kay Sukinghe. Maganda siya at magaling sa academics. Kahit nung nakaraang araw, nagkaroon pa siya ng bihirang doble talento. Siyempre, sobra silang naiinggit sa kanya. Ngayon, nakita nilang nagko-conjure siya ng tila walang silbi na grade na kalansay. Natural na sinasamantala ang pagkakataon para sa tahasang pang-asa. Sa mga sinasabi at hindi sinasabi, sinasabi nilang hindi siya karapat-dapat sa kasalukuyang trato. Ang kanilang mga salita ay narinig ng ilang mga lalaki na may gusto kay Sukinghe. Agad may sumagot pabalik. Sabi, hindi nakakahiya ang tumawag ng Skeleton Army. Kung may kakayahan, dapat din silang makipaglaban para sa isang may level na kontrata bago sila mang-asar. Si Sukinghe ay patuloy na nagsusumikap at nagtatrabaho ng mabuti. Kahit na may talento lang sa martial arts, maaari pa ring magningning. Hindi ito pakialam ng iba. Si Sukinghe ay malapit ng maging ikatlong antas na mandirigma. Siyempre, narinig niya ang mga usapan ng malinaw. Ngunit hindi siya nagmamalasakit sa opinyon ng iba. At hindi niya pinansin ang nakaboboring na palabas na ito. Tahimik lang siyang humawak sa aking kamay at naglakad papunta sa kanyang upuan. Alam niyang hindi ako isang karaniwang antas na buto. Para sa kanya, parang nakakatawa ang pangungutya ng mga taong ito. Parang mga nakakatawang clone lang. Pumasok siguro ng klase, Chen Xiangli, sa classroom sa 7:58. Biglang naging tahimik ang magulo nilang klase. Ang guro sa high school ay laging may otoridad. Basta tumayo lang sa pintuan, walang sinuman ang makakaloko-loko. Matapos niyang magbilang ng mga estudyante, diretso ang tingin niya kay Sukinghe. Sasabihin niya sa kanya na lumabas muna sandali. Alam ng mga kaklase na tungkol sa kontrata ng espesyal na pagtanggap sa WUDA sa Magic Capital. Lahat ay nagtuturo ng paghanga o inggit. Sa mga titig na yon, si Sukinghe ay kalmado na tumayo. Hinawakan niya ako at sinundan si Chen Xiangli palabas ng silid-aralan. Nasa ikatlong palapag ang conference room, ilang hakbang lang ang layo, narating na namin. Kumatok si Chen Xiangli sa bukas na pinto upang mag-report. Agad na itinaas ang ulo ng guro sa admissions ng Magic Capital, si Liu Piao-Piao. Agad siyang tumingin pataas. Ang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang nagbago. Umiti siya at tumayo, inanyayahan si Sukinghe na umupo sa tabi niya. Umupo ako sa isang sulok na nakasandal sa pader. Hindi ko mapigilang suriin si Liu Piao-Piao sa harapan ko. Siya ay isang tipikal na magandang babae na may mataas na estado. Ang kanyang katawan ay kaakit-akit at mapang-akit. Bawat ngiti at bawat galaw ay may nakakaakit na alindog. Ganap na naiba ang kanyang estilo kumpara kay Sukinghe na may malinis at kaakit-akit na anyo. Hindi ko napigilan ang pag-iling ng ulo ko at halos nakalimutan ko ang tunay na layunin. Walang labis na pag-uusap si Liu Piao-Piao. Wala ring anunsyo para sa WU University ng Magic City. Sa katunayan, ang pangalan ng WU University ng Magic City ay isang tanyag na tatak. Diretso niyang ipinaliwanag kay Sukinghe ang nilalaman ng level na kontrata. Sinabi niyang ang gantimpala ng kontrata ay pangunahing nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay naglalaman ng 200 bote ng mga potion para sa pag-recover ng buhay na nagkakahalaga ng 200 piraso. Ang halaga ng bawat bote ay umaabot sa 19,000 yuan. Araw-araw, ang pag-inom ayon sa antas ay makakatulong sa mas maayos na daloy ng enerhiya at dugo. Ang pagsasanay sa pamamaraan ng paghina ay mas epektibo.
Si Sukinghe ay nalilito. Mula pagkabata, umaasa siya sa scholarship at mga part-time na trabaho para makapag-aral. Alam niyang mahal ang pagsasanay sa martial arts, pero hindi niya akalain na ganito kalaki ang gastos. Sa kanyang kasalukuyang antas, kailangan niya ng 2 bote sa isang araw. 2,000 piso, parang wala lang. Sa isang buwan ng pagtatrabaho, ilang libo lang ang kinita niya. Hindi pa siya makarecover. Muling sabi ni Liu Piao-Piao. Ang ikalawang bahagi ay isang E-grade na set ng mga kasanayan na nagkakahalaga ng 600,000 yuan. Kasama dito ang mga lihim tungkol sa martial arts, mga kagamitan, at mga teknik sa katawan. Ang tatlong ito ay pangunahing kailangan sa pag-unlad ng martial arts. Nung nag-aaral si Sukinghe, narinig niya ito mula sa kanyang guro. Kaya alam niya kung gaano kahalaga ang tatlong bagay na ito. Hindi kayang bilhin ng isang karaniwang pamilya ang buong set ng ganitong kasanayan. Ang ikatlong bahagi ay ang pinakamadaling maunawaan na 2 milyong point card. Maaaring bilhin ito sa Wudao Network ng walang limitasyon. Mga kinakailangang mapagkukunan para sa pagsasanay o mga kasanayan sa martial arts. Ang kabuang halaga sa harapan ay lumampas na sa 1,000. Si Sukinghe na nalula sa bilyong mapagkukunan. Matagal bago siya nakabawi. Paulit-ulit siyang umiiwas at sinabing wala siyang problema. Si Liu Piao-Piao ay nakangiting inabot ang ballpen para pirmahan niya. Kinuha ni Sukinghe ang panulat ngunit hindi agad nagsulat. Dali-daling lumingon siya sa akin, parang gusto akong tanungin. Ngunit nakatutok ako sa paglakad ni Liu Piao-Piao, nawawala sa isip. Hindi niya napansin ang titig niya. Sa galit, pumikit ang mukha niya na parang pinalaki at bilog na syubao. Kung hindi lang sa angkop na pagkakataon, malamang ay hahawakan na niya ako at pipisil. Hindi maintindihan ni Liu Piao-Piao, tinanong niya kung ano ang nangyayari. May iba pa bang tanong? Nag-alinlangan sandali si Sukinghe at pilit na nagtatanong. Bakit ang ngisi class na kontrata ay may class na tulong lang sa kung anumang kasanayan? Napailing si Liu Piao-Piao at natawa ng pasensya niyang ipaliwanag. Ang kumpletong E-class na kasanayan ay nangangailangan ng hindi bababa sa 20 milyon. Ito ay para lamang sa E-class na kontrata. Yung S-class na kasanayan ay espesyal na ginawa para sa kanya na nakabase sa sitwasyon ni Sukinghe. Ito ang pinakaangkop na kombinasyon para sa kanyang kasalukuyang antas ng pag-aaral. Mas praktikal pa ang may level na kasanayan kaysa sa mga mataas ang presyo. At marami pang mga benepisyo na hindi nakasulat sa kontrata ng may level. Mayroong lihim na benepisyo tulad ng sariling silid para sa martial arts training pagpasok na pinalilibutan ng mga espesyal na kagamitan na nagpapabilis sa pag-aaral. At maaari kang makabili ng Magic City Martial University ng isa 0% diskwento sa online na tindahan ng lahat ng produkto. Pagpasok mo, mayroong senior na professor bilang iyong personal na guro. Ang halaga ng mga lihim na benepisyong ito, mas mataas pa kaysa sa mga nakikita sa ibabaw na yaman. Agad na umiling si Sukinghe at sinabing wala siyang pagdududa. Sobrang nagulat lang siya. Sa puntong ito, naisip ko na talagang kapaki-pakinabang ang kontratang ito. Siniguro kong dahan-dahang tinukso siya sa likod upang ipahiwatig na pwede nang pumirma. Dahil dito, namula si Sukinghe. At seryosong pumirma sa 3 kopya ng kontrata. Hindi nakaligtas sa mapanlikhang mata ni Liu Piao-Piao ang aming maliit na kilos. Tumingin siya sa akin ng may pilyong ngiti. Sa loob, nagkaroon ako ng matinding curiosity tungkol sa grade na kalansay na ito. Sa huli, siya pa ang nagtitiwala kay Sukinghe. At kahit ang desisyon ay kailangang humingi muna ng opinyon sa kanyang tagapag-utos. Paano magiging ordinaryong grade na basura lang siya? Inayos ni Liu Piao-Piao ang kontrata at nag-iwan ng isang kopya kay Sukinghe. Sabi niya, sa hapon ay may dadaluhang mga tao para sa lahat ng resources. Bago umalis, inilabas niya ang cellphone para kunin ang contact ni Sukinghe. May kahulugan ang kanyang sulyap sa akin. Nagbiro na siya ang pinakamarunong sa pag-aalaga ng mga sumuning. Kung hindi ako susunod, maaari ko siyang tawagan anumang oras. Napapakunot ang aking noo. Pagkaalis ni Liu Piao-Piao, huminga ng maluwag si Sukinghe. Ang pusong nakabigat ay sa wakas ay nakapagpahinga. Nasa gitna ng paghahanda na dalhin ako pabalik sa silid-aralan nang biglang bumukas ang pinto ng pulong. Pumasok ang nakabaldeng punong guro kasama ang vice-principal at ang punong tagapagturo. Nakangiti siyang tinawag siya na huwag munang umalis dahil may kailangan siyang sabihin. Nang umupo ang tatlo, nagsalita ang kalbo na punong guro. Bagamat nakuha niya ang may level na kontrata mula sa Magic City Wuda, kailangan pa rin niyang dumaan sa pambansang pagsusulit sa martial arts. Alam ng paaralan na kakagising lang niya sa kanyang talento sa martial arts. Kailangan niya ng maraming resources sa panahong ito. Nagpulong ang board ng paaralan kahapon at nagkasundo silang. Bigyan siya ng 500,000 espesyal na scholarship para suportahan ang kanyang paghahanda. Nabigla si Sukinghe nang sabihin ang saloobin niya, gusto na sana niyang tumanggi. Agad na pinayuhan siya ng direktor na huwag nang mag-alala, hindi naman kalaki ang perang ito. Para lang sa kanyang 3 taon na palagi siyang nangunguna sa buong lungsod. Kung hindi niya tatanggapin, masasayang niya ang pagsisikap ng paaralan. Dagdag pa ng vice principal. Para makapasok sa magandang universidad sa martial arts, kailangan ay minimum na level 6. Sa mataas na pamantayan ng Wuda sa damo, mas mataas pa ang kanilang pamantayan. Nahuli ng ilang buwan ang kanyang paggising sa talento sa martial arts kumpara sa iba. Kung walang sapat na yaman para sa pagsasanay, madali siyang mahuhuli sa progreso. Mawawalan siya ng pagkakataon na makapasok sa ideal na universidad. Sa simula, talagang ayaw ni Sukinghe na tumanggap. Sobra na ang naging tulong ng paaralan sa kanya sa loob ng 3 taon. Ayaw niyang magdulot ng problema sa paaralan. Ngunit naisip niya ang kanyang layunin at ang nalalapit na pagsusulit sa susunod na buwan. Alam niyang makakatulong ang perang ito upang mabilis niyang mapataas ang kanyang kakayahan. Tanging makuha ang pinakamagandang resulta ang hindi masasayang ang tiwala ng paaralan. Kaya tumayo siya. Taos pusong yumuko sa 3 pinuno ng paaralan. Nangakong gagawin niya ang lahat upang hindi mabigo ang paaralan. Ngumingiting binati kami ng nakababatang direktor habang papunta sa pintuan.
Pagkatapos naming umuwi, nag-usap-usap kaming tatlo. Huminga ng malalim ang tagapangasiwa at nagsalita. Baka naman masyadong mabigat ang pasanin na binibigay nila kay Su Qinghe. Nitong 3 taon, nag-isa lang si Su Qinghe, nag-isa at nagdurusa. Talagang mahirap ang pinagdadaanan niya, nakakaawa. Pero tiwala na tiwala ang vice principal sa kakayahan ni Su Qinghe. Sabi niya, sa 3 taon, kahit malaki o maliit na pagsusulit, hindi siya kailanman bumaba ang kalidad. Palagi siyang nasa top ng buong lungsod. Mas matatag ang kakayahan niyang harapin ang pressure, kaysa sa maraming matatanda, sigurado walang problema. Pero ang principal na nakapula ang ulo ay nakakunot ang noo. Tungkol kay Chen simula sa Qianjiang Lingwu High School. Yung matagal ng pangalawa sa ranggo na pinipilit ni Su Qinghe sa loob ng 3 taon. Sa seremonya ng pagtawag, nakatawag sila ng G-grade na kahoy na espiritu ng puno. Kamakailan lang ay mabilis ang pag-angat ng kanyang lakas. Siya ang pinakamalakas na kakumpetensya ni Su Qinghe sa college entrance exam. Biglang naalala ng vice principal. Nasa hapon ay may martial arts test ang third-year students. Kaya maaari nilang makita kung hanggang saan na talaga ang lakas ni Su Qinghe. 3 tao agad na nagpasya na mamaya ay sabay-sabay pupunta sa testing site para manood. Para na rin may ideya kami. Nung bumalik kami sa silid-aralan, nagsimula na ang klase. Walang naging ingay o kaguluhan. Hinawakan ni Su Qinghe ang kamay ko habang tinitignan kami ng lahat ng may halo-halong emosyon. Bumalik kami sa upuan. Para sa akin, bilang isang reborn na kalansay, ang klase ay sobrang nakababagot. Sobrang boring talaga. Ang mga sinasabi ay mga bagay na hindi ko maintindihan mula sa aking nakaraang buhay, tulad ng matematika at agham. At iba't ibang nakakapagod na teorya ng martial arts. Habang nakikinig, unti-unti akong nakakatulog. Halos mahulog ang aking ulo mula sa upuan. Ngunit si Su Qinghe ay nakikinig ng napakaseryoso. Masigasig na nagtatala ng mga nota, nakaupo ng tuwid na parang isang maliit na punong sapling. Kami ay talagang magkaibang magkaiba, siya at ako na isang mababang estudyante. Paminsan-minsan, kapag nahuhuli niya akong natutulog, hindi siya makapagpigil ng ngumiti ng lihim. Habang hindi nakabantay ang teacher, sulyapan mo ako sa tadyang. Paalaala lang na huwag masyadong matulog ng mahimbing. Pag narinig mo na ang tunog ng bell, agad akong magigising. Habang nag-aayos ang teacher ng mga gamit, sabay niyang ipinaalam sa buong klase. Sabi ng class advisor pagkatapos kumain ng tanghalian, magtipon-tipon ng maaga sa klase. Para sa hapon, magpa-participate sa high school senior martial arts test. Biglang nag-alboroto ang klase. May mga umiiyak na nagsasabing kakabukas lang ng kanilang kakayahan at kailangan na agad mag-test. Sa mga nakaraang araw, puro laro lang sila, siguradong hindi sila makakapasa. May mga handang-handa na gustong ipakita ang kanilang galing. Naghahangad na makakuha ng mas maraming yaman sa pagsasanay. May isa pang nagbibirong lalaki sa tabi. Sinabi na sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang galing kay Su Qinghe. Ang lahat ng tingin ay paminsan-minsan napapadpad kay Su Qinghe. Naiisip niya na bilang pinakamagaling sa Qianjiang, tiyak na siya ay lampas na sa lahat ng tao. Sanay na si Su Qinghe dito. Sa loob ng 3 taon, siya ang sentro ng atensyon. Hindi siya nagmamalasakit sa mga tingin na yon. Tahimik lamang siyang nag-ayos ng kanyang mesa. Hinila ako papunta sa kantin para kumain ng nakahandang masustansyang pagkain. Nang bumalik kami sa silid-aralan, lahat ay abala sa masiglang talakayan tungkol sa pagsusulit. Hanggang sa pumasok ang guro na si Chen Xiangli at tumahimik. Nakatayo si Chen Xiangli sa harap at nagsabi, ang pagsusulit na ito ay gaganapin sa paaralan ng palaruan. 3 bagay lang ang susukatin, antas ng enerhiya, lakas ng pagsabog, at pinakamabilis na bilis. Ang mga resulta ay direktang magtatakda ng paghahati ng mga mapagkukunan ng pagsasanay at direksyon ng pag-unlad sa susunod na buwan. Kaya't seryosohin ito at huwag maging kampante. Pagkatapos sabihin yon, umalis na kasama ang buong klase patungo sa stadium. Maraming mga estudyanteng nasa 3 taon ang nagtipon-tipon sa stadium. Nang makita ang pagpasok ng aming klase, lahat ng tingin ay sabay-sabay na tumingin sa amin. Siyempre, hindi dahil espesyal ang aming klase, kundi dahil kay Su Qinghe sa gitna ng tao. At sa kanyang hawak, ako na isang kapansin-pansing bungo. Walang pakialam si Su Qinghe sa mga kakaibang tingin sa paligid. Nang makita ang lugar ng klase namin, ay naghanap pa siya ng maliit na upuan na walang gumagamit, para makaupo ako at makapagpahinga. Takot siyang mapagod ako sa pagtayo ng matagal. Nang makita ito ng mga estudyante sa paligid, nagbiro-biro sila. Sinasabing napakaswerte ng aking bungo, na inaalagaan ng Diyosa na si Su. May ilan pang nagkomento ng may pang-asar. Mas mabuti pang humanap si Ginoong Su ng isang buhay na kasintahan. Mas mabuti pa kaysa sa isang bungo. Agad siyang pinagsabihan ng katabi niya. Sinabi na hindi man lang siya tumingin sa salamin, para makipagkumpara sa tawag ni Ginoong Su. Hindi nagtagal, si Lu Wei ng 2 baitang ay lumapit sa amin. Agad na nagkagulo ang mga estudyante sa paligid. Alam ng lahat na si Lu Wei ay lihim na umiibig kay Su Qinghe ng 3 taon. Ngunit noon, sobrang liwanag ni Su Qinghe na hindi niya matanggap. Hindi siya makapagsabi ng totoo. Ngayon, pakiramdam niya na si Su Qinghe ang nagpasimula ng E-class na kalansay. Sa wakas, napalampas niya ang kanyang paghihintay, karapat-dapat na siya sa yaman ng isang mayaman na anak. Lumapit si Lu Wei kay Su Qinghe. Nagpanggap na may nakakaakit ng ngiti bilang isang gwapong binata. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabing mahal na mahal niya siya ng 3 taon. Gusto niyang hilingin sa kanya na maging kasintahan niya. Nauupo ako sa tabi, nakikitawa. Lahat ng iniisip niya ay nakalantad sa mukha niya. Ngunit si Su Qinghe ay naguguluhan. Nakatingin siya ng may malalaking magagandang mata. Sino ba siya? Biglang nanlaki ang ngiti sa mukha ni Lu Wei. Agad siyang nagpakilala, siya si Lu Wei, ang anak ng Lu Corporation. Sinasabi niya na sa loob ng 3 taon, tahimik siyang nagmamasid at nag-aalaga sa kanya. Kahit na mabigo siya sa ritual ng pagtawag, ayos lang. Gagamitin ng kanyang pamilya ang lahat ng yaman para tulungan siyang mag-aral. Ang mga tao sa paligid na nanonood ay sumabay sa sigawan.
Lahat ay sumisigaw na magsama-sama. Naghihintay na makita si Sukinghe na umiiyak sa damdamin. Ngunit matapos marinig ang kanyang mga salita, agad na lumamig ang mukha ni Sukinghe. Magalang ngunit malamig siyang nagpasalamat at nagsabing hindi na kailangan. Malinaw na ayaw niyang makialam sa kanya. Nagmamadali si Lu Wei at nais pang ipakita ang yaman ng kanilang pamilya. Sinabi niyang basta't pumayag siya, anumang dami ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay ay mayroon sila. Totally naubos na ang pasensya ni Sukinghe. Nakangiti siya ng malamig at sinabi na wala siyang interes. Pinaalis siya, huwag hadlangan ang daan. Ang ngiti sa mukha ni Lu Wei ay tuluyang nanigas. Naramdaman niyang tinanggihan siya sa harap ng napakaraming tao. Hindi siya makapagpigil at biglang nagalit sa kahihiyan. Binansagan si Sukinghe. Nakapagsumon na ng level na basura na buto. Dapat nang malaman ang kanyang lugar. Huwag nang magmalaki na parang siya ang pinakamatalino sa Qianjiang. Agad namang tumayo ang kanyang pinakamalaking tagahanga at nagsabi. Si Lu Wei ay umabot na sa antas ng dalawa sa kanyang ki at dugo. May maliwanag na hinaharap. Ang pagtingin ni Lu Xiao sa kanya ay isang pabor, huwag maging walang utang na loob. Sumimangot si Sukinghe. Tumingin siya sa dalagang iyon at sinabi, anong pakialam ko? Ang mga salitang iyon ay nagpasakit sa dalaga. Naging pula at asul ang kanyang mukha, hindi makapagsalita ng matagal. Akala ng mga tao sa paligid, mala si Sukinghe sa pagkakataong ito. Sa katunayan, nagbigay ang pamilya Lu ng malaking halaga sa paaralan. Basta't hindi gumawa ng labis si Lu Wei. Hindi rin basta-basta makikialam ang guro sa kanilang mga pribadong bagay. Lu Wei ay lalong nagalit at naramdaman na si Sukinghe ay walang hiya. Inilabas niya sa publiko ang hamon kay Sukinghe. Nais niyang durugin ang kanyang kayabangan at dangal. Si Sukinghe ay naniniwalang ang kanyang mga kilos ay nakakatawang bata. Ngunit alam din niyang kung hindi ito masosolusyonan. Mas marami pang mga tao ang darating para makialam. Kaya't sinabi niya, sige, sabay kayong dalawa. Para hindi masayang ang oras ko. Si Lu Wei at ang kanyang tagahanga ay pareho ng nakakaramdam ng matinding kahihiyan. Sumigaw siya ng may galit at kayabangan. Ang dalawa ay nagtakip ng daan at tumakbo patungo kay Sukinghe. Ang mga tao sa paligid ay naniniwala na masyadong mayabang si Sukinghe. Hindi kayang labanan ng dalawa kahit na siya ay isang henyo dati. Ngayon na nabigo ang seremonya ng pagtawag, tiyak na bumaba ang kanyang lakas. Paano siya makakalaban sa dalawang tao? Si Chen Xiangli ay orihinal na nag-isip na lumapit upang pigilan, ngunit nang makita ang sitwasyon, tumigil siya. May tiwala siya sa lakas ni Sukinghe. Gusto niyang makita hanggang saan na talaga siya. Ang tatlong pinuno sa grandstand ay naakit din sa ingay dito. Lahat ay tumingin dito. Si Lu Weichong ang nasa unahan. Hinigpitan ang kamao at buong lakas na tinangka siyang saktan sa mukha. Yung babae ay sumunod sa likod. Malakas na sinipa ng binti ang ibabang bahagi ni Sukinghe. Bagaman hindi masyadong nagtutulungan ang dalawa, naitakip nila ang lahat ng puwang para makaiwas si Sukinghe. Walang kahit anong takot sa mukha ni Sukinghe. Hindi siya pumili ng direktang laban. Tamang-tama ang pagkakataon, ginamit ang siko para saluhin ang kamao ni Lu Wei. Kasabay nito, isang tumpak na sipa ang tumama sa tuhod ng babae sa likod. Mas mabilis siya kaysa sa dalawa ng higit pa sa isang hakbang. Hindi pa puno ng lakas ang atake ni Lu Wei at ng babae. Nang magbanggaan ang kanilang mga galaw. Matapos ang dalawang malalakas na tunog, biglang nasaktan at umatras si Lu Wei at ang babae. Pareho silang nasugatan, maputla ang mukha at hindi makatayo ng maayos. Isang galaw lang ni Sukinghe ay nalutas na ang dalawa. Pinunasan ang di umiiral na alikabok sa kanyang kamay. At naglakad pabalik sa kanyang dating pwesto. Hindi man lang siya tumingin sa dalawang tao sa lupa. Biglang naging tahimik ang paligid, nagbago ang tingin ng lahat kay Sukinghe. Yung mga dati nang naninibugho sa kanya na nahulog sa pedestal ay nagsara ng bibig. Yung mga dati ring nag-isip na manggugulo sa kanya, ay nag-inat na at hindi na nag-isip ng masama. Hindi na nila siya pinabayaan. Agad na nagpatuloy ang pagsusulit at hindi nagtagal ay siya na ang susunod. Tumingin ang mga tauhan ng pagsusulit sa datos sa aparato. Nakamamanghang ibinalita ang kanyang mga marka. Sa sandaling inilabas ang mga marka, lahat ay nagulantang. Ang mga chismis na kumakalat noon tungkol sa pagbagsak ni Sukinghe ay naglaho. Hindi lamang siya bumagsak, kundi mas naging malakas pa kaysa dati. Ang kanyang kakayahan ay lampas sa lahat ng kanyang mga kapantay. Pati na ang marami sa mga mandirigma na nag-aral ng isang taon. Ang punong guro sa platapormang nanonood ay puno ng saya habang tinitingnan ang mga marka. Excitedly said that this is a once-in-a-million genius. Even if placed among the geniuses of the Magic City and the Imperial Capital, there would definitely be a place for them. The bald principal and the vice principal nodded with smiles. Now they finally do not have to worry about Chen Xi surpassing her. The vice principal clenched his fists, full of excitement. Said that someone like Sukinghe at this level would face Chen Xi from Qianjiang Lingwu in the college entrance examination. May pagkakataon pa ring makipaglaban para sa unang pwesto. Hinaplos ng kalbo na punong guro ang kanyang makinis na ulo. Mas nakikita niya ang mas malalim at mas maliwanag. Sinabi niyang kayang talunin ni Sukinghe ang dalawang kalaban sa parehong antas. Ang kanyang kontrol sa katawan ay higit na nakahihigit sa kanyang mga kapantay. Maaaring dahil ito sa matagal na pagsasanay sa mataas na antas at madalas na pag-aayos ng kondisyon. O kaya naman ay may nakatulong na bihasang martial artist sa kanya. Nagtaka ang vice-presidente at tila may gustong sabihin ngunit nag-atubiling magsalita. Gusto sana niyang sabihin na pumanaw ang mga magulang ni Sukinghe. Noong una, nanirahan siya sa lumang pabrika. Wala talagang pagkakataon para sa profesional na pagsasanay. At lalo na, hindi siya makakakilala ng mga dalubhasa sa martial arts. Inilagay ng nakabaldeng punong guro ang kanyang kamay at pinutol siya. Sabi niya, ayos na, ito ay kapalaran ng mga kabataan. Walang dahilan para usisain ang kanilang pribadong buhay. Basta't makapagbigay siya ng karangalan sa Qianjiang no. Isa middle school, ayos na yon. Huwag mong iinsultuhin ang mga tao sa likod niya. Magtatapos ang lahat ng pagsusulit ng mga estudyante sa alas 4:30.
Sabay na tumunog ang dalawang notification sa cellphone ni Su Qinghe. Isa ay tungkol sa package na nasa guardhouse na. Ang isa naman ay tungkol sa bank card na may huling tatlong numero na 1,726 na nakatanggap ng 570,000 zubian. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Agad siyang lumingon at ibinahagi ang magandang balita sa mga kasama niya. Nakatambak sa lupa ang kulay abo na kahon ng resources na may badge ng Wuda sa Magic Capital. Pagkatapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng Wuda, si Su Qinghe ay niyayakap ang kahon habang pauwi sa dating pabrika. Noon, halos umabot na sa antas 3 ang kanyang energy level. Mabigat na mabigat ang kahon sa kanyang kamay. Parang isang malaking bote ng mineral water. Hindi ako pinayagang hawakan ito buong biyahe. Habang naglalakad, masaya pa siyang nagkukwento ng mga nakakatuwang karanasan sa campus. Sinabi na may isang lalaki na humamon sa kanya sa pagsusulit ngayon. Hindi nakayanan ang 3 galaw at natumba. Ang itsura niyang tumatakbo na namumula ang mukha ay sobrang nakakatawa. Walang kahit anong reklamo. Nakatayo ako sa tabi niya at pinapanood ang kanyang nakataas na ponytail. Nakangalog pero hindi man lang nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Sa totoo lang, hindi maginhawa para sa akin na magdala ng mga bagay gamit ang katawan kong parang buto. Pagdating sa bahay, si Su Qinghe ay nakadapa sa sahig at nagbubukas ng kahon. Kahit ang dulo ng daliri niya ay bahagyang nanginginig sa sobrang excitement. Ang nakikita niya ay ang maayos na pagkakaayos ng mga gamot na pampalakas ng enerhiya at dugo. At may isang itim na card na naglalaman ng 2 milyon na puntos. Sobrang saya niya kaya bigla siyang tumalon. Nakangiti ang buhok niya habang sumisigaw ng swerte. Nakalin siya sa tabi ng pader at nagpapaalala na huwag masyadong ma-excite. May iba pang bagay sa ibaba. Tumango siya at nagsabi Agad na ilabas ang mga gamot para sa enerhiya mula sa itaas. At maingat na ilagay ito sa tabi sa mesa. Lumabas ang 3 kahon sa ilalim ng kahon. Nasa kaliwa at kanan ay mayroong 7 mysteries at instant step na mga teknik. Sa itaas ng gitnang kahon ay may isang nasi screen na nagpapakita ng pagpipilian para sa pangunahing sandata. Hawak-hawak niya ang ilang mga aklat at hindi makapagdesisyon. Luminga siya sa akin, nakasimangot at nakakunot ang noo. Nagpanggap ng may pagkamakaawa para humingi ng tulong. Sinadya kong huminto ng ilang segundo. Nagkunwari akong nag-isip ng mabuti bago ko siya kausapin. Hindi angkop para sa mga babae ang humawak ng espada at baril. Ang pinakamahalaga sa pagpili ng sandata ay ang pagiging elegante. Kung hindi, mag-swordplay na lang tayo. Inilagay niya ang kanyang ulo sa gilid at nag-isip. Tungkol sa mga babaeng bayani sa mga pelikula na may dalang espada na naglalakbay sa mundo. Biglang lumiwanag ang mga mata. Walang pag-aalinlangan na pinili ang opsyon ng espada. Mabilis na nawala ang nasi screen. Sa gitnang kahon ay natira ang isang slanting muon sword technique. Nakapag-aral siya ng kasaysayan ng Juzhou. Alam niyang ito ay isang naka-encrypt na imbakan na itinakda ng special magician. Ang mga hindi piniling armas ay otomatikong ibabalik. Kaya't hindi ito nakakagulat. Hawak ang 3 lihim na aklat, paulit-ulit na tinitingnan, sobrang saya. Kakatapos lang ni Su Qinghe na ilagay ang lahat ng yaman sa kanyang imbakan. Automatikong lumabas sa isip ko ang panel ng sistema. Paalala, natukoy ang kontratang target na si Su Qinghe. Natanggap na ang may level na kontratang yaman, nagsisimula na ang pagbalik ng yaman. Nakatingin ako sa mga numerong tumatalon sa panel. Pagkatapos ng 5 segundo, huminto ang numero sa 5. Paalala, ang multiplier ng critical na hit ay 5 beses. Nakuha ang level na mata ng espiritu at ganap na mastery sa level ng mga kasanayan. Naramdaman ko lang na ang 2 butas ng aking bungo. Biglang umagos ng isang matinding puting liwanag, na parang pinipilayan akong mabulag. Matagal bago ako nakabawi. Nang muling buksan ko ang aking mga mata, ang aking paningin ay lubos na lumawak. Maliwanag kong nakita ang bawat butil ng alikabok na lumulutang sa hangin. Pati na rin ang kakayahang mahulaan ang susunod na galaw ng mga alikabok na ito. Kasabay nito, napakaraming nilalaman ng G-level na mga teknik ang pumasok sa aking isipan. Kabilang ang detalyadong paliwanag ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, kagamitan, at mga paraan ng paggalaw. Sa loob lamang ng 10 segundo, naintindihan ko na ang lahat ng nilalaman. Pati na ang level na mga teknik na nakuha ni Su Qinghe na alam ko na ng mabuti. Noong una, nag-aalala pa ako na baka may mamiss akong mga detalye habang tinutulungan siyang mag-aral. Ngayon, wala na akong alinmang pagdududa. Inikot ko ang bungo at tumingin kay Su Qinghe na masayang nagbabaliktad ng mga aklat. Kumuha ako ng ruler na ginamit kahapon para ituwid ang kanyang mga galaw. Nakita ni Su Qinghe na nakahawak ako ng pamalo. Agad niyang naisip ang takot na dulot ng pamalo kahapon. Nanginig siya at agad na ibinagsak ang aklat na hawak niya. Kumuha siya ng 2 bote ng gamot at ininom ito ng mabilis. Ang lasa ng gamot ay parang matamis na tubig, hindi ito mapait. Pinagsalita niya ang kanyang bibig. Tumakbo siya sa mat at nag-ayos ng posisyon upang simulan ang pagsasanay sa tunay na hininga. Nakatayo ako sa tabi at pinapanood ang kanyang mga galaw. Isang ruler ang tumama sa kanyang bahagyang umbok na tagiliran. Sinabi na dapat bawasan ang laman dito. Paano naresolba ang lumang problema at may bagong problema na naman? Muli, isang ruler ang tumama sa kanyang nakatagilid na balikat. Sinabi na may labis na 3 degrees dito, kailangang mag-ingat sa detalye. Pinipigilan niyang umiyak sa sakit habang nag-aayos. Ang pawis sa kanyang noo ay mabilis na dumadaloy pababa sa kanyang pisngi. Basang-basa na ang kwelyo ng kanyang training shirt. Pagkalipas ng kalahating oras, natapos niyang ikot ang isang maliit na siklo. Nakanganga siyang tumingin sa akin at nagsabi, "Ginoong Ye." Parang nawala na ang bisa ng gamot sa dugo. Nagtaka ako. Agad kong naisip na ito ay dahil sa naunang masahe na ibinigay ko sa kanya. Pinalawak nito ang mga ugat at acupoint. Ngayon, mas malaki ang kayang tanggapin niyang bisa ng gamot kumpara sa karaniwang tao. Hayaan siyang patuloy na uminom. Sumunod siya at kumuha ng 2 bote at ininom ito.
Sa gabi, umiinom siya ng 15 bote ng gamot para sa enerhiya. Nakatapos lamang siya ng isang buong siklo ng tunay na paghinga. Nang matapos, nahiga siya ng nakabuka sa yoga mat. Basang-basa na ang kanyang training shirt sa pawis. Nakatupi ito at lumitaw ang kanyang makinis na bewang. Namumula ang kanyang mukha at may ngiting puno ng kasiyahan habang humihinga. Muling umingay ang sistema. Nakatagpo ng kontratang target na si Su Qinghe, tumaas ang kanyang antas ng pagsasanay. Nasa proseso ng pagbabalik ng pagsasanay. Ang pagkakataon ng critical na hit ay 5 beses pa rin. Nakuha ko ang 5 beses na progreso sa pagsasanay, direkta akong umakyat sa antas 6. Isang alon ng kuryente ang dumaan sa aking katawan ng buto. Malinaw kong nararamdaman na ang densidad ng aking mga buto ay mabilis na tumataas. Sa ibabaw ng mga buto, may lumitaw na manipis na liwanag na pila. Mas malakas ito kumpara sa dati ng ilang beses. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Binubuhat ko siya para mapahinga ang kanyang mga napipisil na kalamnan. Nakangiti siya ng bahagya habang humihikab. Hindi niya nakakalimutang kunin ang 3 lihim na libro sa tabi at tignan. Paminsan-minsan ay nagtatanong siya sa akin tungkol sa mga bahagi ng mga kasanayan na hindi niya maintindihan. Lahat ay sinasagot ko. Walang usapan sa gabi. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa paaralan. Ang guro na si Chen Xiangli ay pumasok sa silid-aralan na may dalang isang tumpok ng mga naayos na ulat. Ipinamigay ang mga itinakdang pamamaraan ng pagsasanay para sa pagsusulit sa kolehiyo. Sinabi na ang mga pamamaraang ito ay mga nilalaman na tiyak na lalabas sa pagsusulit. Kaya't dapat itong pag-aralan ng mabuti. Huwag kalimutan ng mga estudyanteng umabot sa ika-4 na antas ng enerhiya na sumali sa virtual na ranggo na laban. Ang pagsasanay ng walang tigil ay walang silbi, tanging ang aktwal na laban lamang ang makakapagpahusay ng kasanayan. Makakakuha ng gantimpalang 100,000 na Zu coins kapag umabot sa silver rank sa ranggo na laban. May 300,000 sa gintong ranggo. Kung makakakuha ka ng 10 sunod-sunod na panalo, may karagdagang 500,000 gantimpala. At isang sobrang Diyos na medalya. Mahalaga ito para sa mga pagsusuri at benepisyo na matatanggap nyo sa hinaharap mula sa universidad. Pagkatapos ay nagbigay siya ng ilang mga paalala tungkol sa pagsasanay. Halimbawa, huwag magmadali at uminom ng labis na mga gamot para sa enerhiya at kalusugan. Huwag basta-basta mag-aral ng mga hindi kilalang teknik. Pagkatapos ay umalis na siya. Biglang nag-alboroto ang silid-aralan, nag-uusap ang mga estudyante. May ilan na nagsasabing sa wakas ay makakapagsanay na ng formal na teknik at maipapakita ang kanilang galing. May ilan namang nagsasabing kapag umabot na ang kanilang lakas sa ika-4 na antas, tiyak na magwawagi sila sa virtual na ranking battle. May ilan ding tahimik na nag-uusap na. Si Chen Xi ng Qianjiang Lingwu ay umabot na sa silver rank. Walang duda na walang makakatapat sa kanya sa ating paaralan. Maraming estudyanteng may karaniwang talento ang alam na walang pag-asa na manalo sa ranking matches. Nakaplanong ilagay ang focus sa mga pagsusuri ng kasanayan na may mataas na porsyento. Si Su Qinghe ay nakaupo sa kanyang upuan at hindi nakisali. Tahimik na binuksan ang mga pangunahing kasanayan na ibinigay ng paaralan. Noong nakaraang gabi, na-memorize na niya ang nilalaman ng 3 level na kasanayan. Ngunit patuloy pa rin siyang may isip ng isang mag-aaral. Maingat na inihahambing ang pagkakaiba ng mga pangunahing kasanayan at mga advanced na kasanayan. Nagsusulat at nagdodrawing sa kanyang notebook. Agad siyang gumawa ng tiyak na plano sa pagsasanay. Araw-araw ay nag-ensayo ng 2,000 beses ng mga batayang teknik sa espada at 8 siklo ng tunay na enerhiya na paghinga. 1 oras ng pagsasanay sa pagsasama ng mabilis na paglipat at 7 misteryosong kamay. Matapos itong isulat, isiniksik niya ang notebook sa bag niya. Hinila ang kamay ko at umalis na. Sabi niya, sumama ka sa akin sa lugar ng pagsasanay sa martial arts. Maraming tao at maingay sa playground at sports field ng paaralan. Noong nakaraan, nahulog siya sa pagod habang nag-ensayo at napagmasdan pa siya ng iba. Ayaw ko na talagang bumalik. Naisip ang may level na black card sa kontrata. Nagpadala siya ng mensahe kay Liu Piao para tanungin ang lokasyon ng training room. Hindi nagtagal ay natanggap niya ang coordinates ng Qianjiang First Martial Arts Club. Ngumiti siya ng matamis habang nakataas ang kanyang mga kilay. Hinila ako at naglakad palabas ng paaralan. Sumunod kami sa navigation at naglakbay ng mga 10 minuto. Nakarating kami sa harap ng Qianjiang First Martial Arts Club. Ang mga gusali na may maraming palapag ay may mga salamin na pader. Sa ilalim ng araw, ang mga ito ay kumikislap na parang hindi mo maipikit ang iyong mga mata. Nakatayo si Su Qinghe sa pintuan, pinapahid ang kanyang mga mata at medyo nalilito. Akala niya ay isang karaniwang training hall lamang ito. Hindi niya inasahan na ito pala ang pinakamataas na martial arts club sa Qianjiang. Sinasabing ang taunang membership dito ay hindi bababa sa 10,000. Ang level na pribilehiyo ay nangangailangan ng 1 milyong halaga ng gastusin sa isang taon para makuha. Hinila ko ang kanyang braso at pinabilis ang kanyang paggalaw, sinabihan siyang huwag magpakatanga. Sa oras na ito, makakapag-ensayo na sana ako. Umungol siya at itinaas ang paa papasok. Ang malaking bulwagan ay may marmol na kasing sinag ng salamin. Nakasabit ang malaking kristal na chandelier sa itaas. Bukod sa training room, may agi at laye. May iba't ibang pasilidad sa swimming pool. Wala nang gana si Su Qinghe na tingnan ang mga ito. Matapos matukoy ang palapag ng training room, naglakad siya patungo sa entrance. Kinuha niya ang music class na black card mula sa bulsa at pinindot ito. May electronic na tunog na nagsabing successful ang pag-swipe, na unlock ang Wii class na permiso. Ang bahagyang inay ay mas malinaw sa tahimik na lobby. Lahat ay sabay-sabay na tumingin at nagsimula ang usapan. May nagsabing noong huli nilang nakita ang Wii class na permiso ay noong ilang araw pa lang ang nakalipas, nang dumating si Chen Xi mula sa Qianjiang Lingwu. May nagsabi na ang batang babae na ito ay mukhang estudyante pa lang sa high school. Paano siya magkakaroon ng Wii class na permiso? May mga tao pang naglabas ng cellphone para mag-record ng video. Sinasabi na sa araw na ito, nakatagpo sila ng isang bigating tao na may level na pahintulot. Nagsimula na kaming umalis.
Ngunit mula sa likuran, narinig ang electronic sound ng pag-unlock ng may level na pahintulot. Biglang nag-init ang lobby. May sumigaw na si Chen Xi, ang ikalawang araw na talento ng Qianjiang Lingwu. Lumingon ako. At nakita ko si Chen Xi na nakasuot ng mamahaling sportswear at may pulang nail polish. May dalawa pang mga maliit na kasamahan na mabilis na pumasok sa likuran. Nakita niya ang likod ni Su Qinghe, biglang naging seryoso ang mukha niya. Matagal na siyang naging pangalawa sa ranggo sa loob ng 3 taon. Palagi siyang naiangat ni Su Qinghe. Sa wakas, nakuha niya ang may level na kontrata sa Wuda sa Duhang. Akala niya makakalamang siya kay Su Qinghe. Ngunit si Su Qinghe rin ay nakakuha ng may level na kontrata sa Mudu. Mabilis siyang pumunta sa harap ni Su Qinghe at humarang sa daan. Itinaas ang kanyang baba at may pang-aasar na sinabi. Akala mo ba ang pagkakuha mo ng may level contract sa Magic City Wu University ay napaka-espesyal? Nakuha ko rin ang may level contract sa Imperial City Wu University. Mas karapat dapat pa ito kaysa sayo. Narinig ko kasi na ang iyong may level contract ay ibinigay lang sayo ng Magic City Wu University. Ang dalawang kasama niya ay tumawa rin. Sabi nga, hindi alam kung anong malas ang nakuha. Akala ni Chen Xi na ang salitang ito ay makakasakit kay Su Qinghe at magagalit siya. Ngunit hindi inaasahan ni Su Qinghe na tumugon lamang siya ng malamig na o. Sinabi niyang, pakiusap, huwag mo akong harangan, kailangan kong mag-ensayo. Pagkatapos ay hinila niya ako at umikot sa kanya patungo sa training room. Si Su Qinghe ay may bahagyang amoy ng strawberry. Nang dumaan siya sa tabi ni Chen Xi, ang matinding amoy ng pabango ni Chen Xi ay nagdulot ng sakit sa aking bungo. Nagtataka si Chen Xi sa kanyang kinatatayuan. Ang suntok na puno ng lakas ay parang tumama sa bulak, nanginginig sa galit. Itinuro ang likod ni Su Qinghe, hindi makapagsalita ng matagal. Nang makalayo na kami, kinagat ang ngipin at nagalit na nagbanta. Sinabi, Su Qinghe, maghintay ka sa akin. Titignan ko kung gaano katagal mo pang kayang upuan ang trono mong ito. Si Su Qinghe ay hindi talaga inisip ang kanyang pang-asar. Pumasok sa silid ng pagsasanay. Tumingin sa kumpletong kagamitan sa ehersisyo at mga istante na puno ng iba't ibang sandata. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Mas maganda ang mga kondisyon para sa pagsasanay dito kumpara sa maliit na bahay sa lumang pabrika. Bumuka ako ng bibig para ipaalala sa kanya na dapat na siyang magsimula sa pagsasanay. Tumango siya at kusang umupo sa yoga mat. Matapos ang mga pagwawasto noong nakaraang 2 gabi, kaya niyang patakbuhin ang kanyang tunay na enerhiya sa pinakamataas na kahusayan. Tuwing nauubos ang kanyang lakas, kumuha siya ng mahabang espada mula sa sandatahan upang magsanay ng mga pangunahing galaw ng paghiwa at pagsaksak. Unti-unting pinapabuti ang kasanayan sa espada mula sa madali hanggang sa mahirap. Ginagamit ko ang mata ng espiritu para bantayan ang kanyang galaw, minsan ay nagsasalita upang itama siya. Sabi ko na masyadong mataas ang anggulo na pinili niya, kulang ang puwersa sa pagputol. Agad naman siyang nag-adjust. Tuwing tapos mag-practice ng espada, kapag nakabawi na ang lakas, ituloy ang pag-aaral ng inner breath technique. Bago mag-ensayo, palagi siyang uminom ng sapat na gamot para sa enerhiya at dugo. Tinitiyak na ang mga selula ay nananatiling aktibo. Patunay na epektibo ang ganitong paraan. Sa loob ng kalahating araw, ang kanyang antas ng enerhiya at dugo ay umakyat mula ika-4 na antas patungong ika-5 na antas. Sa kabuuan, kumonsumo siya ng 42 bote ng gamot para sa enerhiya at dugo. Nakaipon ng maliit na tambak ng mga walang laman na bote sa kanyang tabi. Napansin ko na ang epekto ng mga gamot para sa enerhiya at dugo ay unti-unting humihina. 2 siklo ng paghina ang kinakailangan para tumaas ng 0.2 antas. Kung magpapatuloy pa, sayang lang ang oras. Kaya't pinutol ko ang kanyang pagsasanay habang siya ay handang umupo muli. Pinayuhan ko siyang sumali sa virtual ranking match upang sanayin ang kanyang kakayahan sa aktwal na laban. Naramdaman din ni Su Qinghe na bumababa ang bisa ng gamot. Dahil sa mabagal na pag-unlad ng kanyang pagsasanay, agad niyang tinanggap ang aking mungkahi. Inayos ang mga bagay at naglakad patungo sa virtual ranking room sa ika-6 na palapag. Pagkatapos mag-swipe ng card, may isang hanay ng malalaking virtual simulation devices sa loob ng silid. Matagal na niyang natutunan ang proseso ng operasyon mula sa libro. Madali niyang naisaayos ang device at humiga sa hugis tao na butas. Automatikong inangkop ng device ang kanyang katawan at nakumpleto ang pagkakabagay. Biglang umingay ang makina at nagsimula itong gumana. Pagkatapos pumasok ang kamalayan niya. Pakiramdam niya ay naihila siya sa isang malawak na walang hanggang espasyo. May lumitaw na hanay ng mga armas. Mga espada, sibat, baton, kalasag, sibat, espada, martilyo, iba't ibang uri ng armas ay nandyan. May iba't ibang haba na pwedeng pagpilian. Walang pag-aalinlangan, pinili niya ang isang 3 talampakang haba na espada. Nagsimula ang sistema na otomatikong mag-match ng kalaban. Mabilis na nagbigay ng pahiwatig na nagtagumpay ang pagtutugma. Lumipat ang eksena sa disyerto. May isang lalaking nakamaskara sa kabila. Hawak ang isang panggugupit na kutsilyo, tinukso siya dahil sa kanyang kagandahan. Sinabi niyang swerte siya na nakatugma sa isang napakagandang babae. Talagang hindi niya kayang saktan ito. Si Su Qinghe ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon, hawak ang espada at bahagyang tumigas ang katawan. Ito na kasi ang kanyang unang tunay na laban, kaya't hindi maiiwasang maging medyo kinakabahan. Sa sandaling natapos ang countdown, ang lalaking may maskara ay itinaas ang kanyang 2 kamay na may hawak na panggugupit at tumalon ng diretsyo, pumatakbo patungo sa kanya. Ang panggugupit ay malaki at malakas, ngunit hindi ito nakakuha ng bentahe sa laban ng lakas. Hindi tinanggap ni Su Qinghe ng tuwid. Ipinihit ang talim ng espada upang alisin ang puwersa ng kalaban. Gamit ang talukap ng espada, iniiwasan ang talim at umatras upang lumayo. Nakatayo ang lalaking may maskara at muling sumugod. Parehong estilo ng pag-atake ang kanyang ginamit. Bumaba si Su Qinghe at sumugod ng mabilis.
Direktang tinusok ang kanyang espada sa lalamunan ng kalaban. Nakatingin ng walang imik ang nakamaskara, hindi makapaniwala na talo siya ng ganito. Nanghihinayang na naglaho bilang datos. Sistema nagbigay ng babala, panalo sa laban, dagdagan ng 100 puntos. Umabot na sa 1,500 puntos, automatic na promosyon. Lumabas ako mula sa buhawi sa gilid ng eksena. Nakita ni Sukinghe, masaya siyang tumakbo papunta sa akin. Habang hinahampas ang espada sa kamay, tinanong ako kung maganda ba ang kanyang ipinakita kanina. Wala akong emosyon at pinutol ang isa sa aking mga tadyang at hinampas siya sa likod. Sumigaw siya sa sakit habang hinahawakan ang bahaging tinamaan, hindi alam ang dahilan. Sabi ko ng mabigat, hindi masama. Nang unang umatake ang kalaban kanina, mayroon kang hindi bababa sa 3 paraan para matalo siya agad, pero pinili mo ang pinakamahina. At ang labanan ay hindi lang tungkol sa kakayahan sa espada. Walang anumang galaw na makakapagpapanalo sa lahat ng laban. Sinasabi ko habang inihahanda ko ang aking posisyon. Hinayaan ko siyang umatake sa akin, tulad ng lalaking may maskara kanina. Hindi nag-atubiling si Sukinghe. Inalis ang ngiti at itinaas ang espada upang umatake sa akin. Madali kong itinaboy ang kanyang espada gamit ang aking liksi. Itinutok ko ang dulo ng aking dibdib sa kanyang puso at sinabi, ulitin mo. Sa pangalawang pagkakataon, ginaya ko ang estilo ng panggugupit ng malaking kutsilyo. Halos hindi siya nakaiwas at natamaan ko ang kanyang balikat. Pinapabalik ko siya. Paulit-ulit kong ginagamit ang mata ng espiritu upang gayahin ang iba't ibang mga atake ng armas. At nakikipaglaban sa kanya. Minsan ito ay saksak ng kutsilyo, minsan ay pagwawasiwas ng pang-alahas. Bawat anggulo ng atake ay matalino at malupit. Walang pagbubukod, siya ay palaging talo. Marami na siyang mga pulang marka sa katawan. Ngunit pinipigilan ang sarili na sumuko, paulit-ulit na bumangon at umaatake muli. Sa bawat pagkakataon na siya ay pinahirapan, mabilis siyang lumago. Hindi nagtagal, nagawa na niyang hadlangan ang 3 atake ko. Minsan, muntik na niyang mahawakan ang aking dibdib gamit ang 7 Mysteries Hand. Nakita kong halos natutunan na niya, kaya pinayagan ko siyang simulan ang pangalawang ranking match. Ang simulaing senaryo sa pagkakataong ito ay isang kalye sa lungsod. Ang kalaban ay isang matipunong lalaki na may hawak na mahabang baril. Taas niya ay halos 2 metro at ang mga kalamnan ay nakabukol. Sa kabila ng malakas na katawan ng kalaban, walang takot si Sukinghe. Malalim na huminga at ayusin ang estado. Sa sandaling natapos ang countdown, sabay silang kumilos. Ang mahabang baril ng malaking tao ay mabilis na tumama sa kanyang kaliwang balikat. Si Sukinghe ay umiiwas gamit ang mabilis na hakbang. Sa likod, ginamit ang unang estilo ng Xiu Sword Technique upang tusukin ang pulso ng kalaban. Agad na iniiwas ng malaking tao ang baril upang harapin ito. Sunod-sunod na narinig ang tunog ng metal na nagbanggaan. Klang dingdang. 3 beses silang nagpalitan, ngunit walang nakuhang benepisyo ang dalawa. Lumalawak na ang galaw ni Sukinghe. Dahan-dahan niyang isinasama ang mga teknik na itinuro ko sa aktwal na laban. Ang bilis ng kanyang reaksyon at katumpakan ng mga atake ay mabilis na tumataas. Nahanap niya ang tamang pagkakataon at ginamit ang 7 Mysteries Hand upang mahawakan ang baril ng mahabang sibat. Gamit ang lakas ng kalaban, siya ay bumaliktad at tumalon. Diretso ang kanyang espada sa mukha ng malaking lalaki. Agad na umusog ang malaking lalaki upang iwasan ang atake. Sa huli ay nakaiwas siya sa suntok na yon. Matapos bumagsak si Sukinghe, matatag siyang tumayo. Ang kamay niyang humahawak ng espada ay hindi gumagalaw. Opisyal nang nagsimula ang kanyang sunod-sunod na tagumpay. At ako ay nakatayo sa gilid ng eksena, pinapanood ang kanyang anino. Nararamdaman kong muling umaagos ang enerhiya sa aking katawan. Hindi ko maiwasang umiling ng may kasiyahan. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal at may iwan na ni Sukinghe si Chen Xi ng malayo. Si Sukinghe ay nakipaglaban sa isang malaking tao na may dalang panggupit na itak. Sa kanyang isipan, patuloy na bumabalik ang mga tagubilin na ibinigay ko kani-kanina lamang. Bagamat dati ko na siyang tinuruan ng iba't ibang estratehiya para sa maraming uri ng armas. Ngunit sa harap ng tunay na laban gamit ang mabigat na panggupit na itak, medyo natatakot siya sa simula. Siyempre, ang mga nakaraang pagsasanay ay ginamitan ko ng mga buto para sa mga atake. At hindi ito katulad ng laban sa totoong tao na may intensyon ng pagpatay sa virtual na ranggo. Ganap na magkaiba ang lakas ng mga galaw. Sa unang salpukan, nakuha siyang manghina sa kanyang mga daliri. Nakatakbo siya ng 3 hakbang bago nakatayo ng matatag. Nakatago ako sa anino ng mga manonood. Dahan-dahan kong tinapik ang railing gamit ang aking daliri. Sa isip ko, binibilang ang pagitan ng mga atake ng kalaban. Pagkatapos ng 3 galaw, tiyak na magpapakita siya ng kahinaan mula sa lumang lakas na nawala at bagong lakas na hindi pa dumarating. Paulit-ulit ko na siyang pinaalalaan kung paano dapat harapin ang sitwasyong ito. Nasa kong magagawa niyang maalala na kahit magkaibang armas ang long spear at mountain blade, maraming pagkakapareho sa teknik at galaw. Pagkatapos ng 3 round ng labanan, naiintindihan niya na ang pattern ng atake ng kalaban at mabilis niyang natuklasan ang kahinaan nito. Gamit ang teknik na itinuro ko sa kanya, matagumpay niyang nalampasan ang kalaban. Lumabas ako mula sa nakatagong sulok. Palagi akong pumipili ng iba. Nagtatago sa mga lugar na hindi mo talaga mapapansin. Bumantay ako sa mga detalye ng laban ni Sukinghe at ng kalaban. Madaling balikan ang mga ito sa susunod. Sinimulan ko sa batayang lohika na mas mahaba ang sibat, mas malakas. Inanalisa ko sa kanya kung paano haharapin ang mga mahabang sandata. Maraming detalye na dapat bigyang pansin. Ang kalaban ni Sukinghe sa ikatlong laban ay isang mandirigma na gumagamit ng mahabang panghampas. Ang panghampas ng kalaban ay may mga tinik. Sa bawat pag-ikot nito, may kasamang matinis na tunog. Ilang beses itong dumaan sa pisngi ni Sukinghe. Nakalat ang kanyang mga buhok sa noo. Nahawakan ng dulo ng panghampas ang kanyang manggas at napunit ito ng malaki. May sugat din sa kanyang braso.
Kumikiro ang ngipin niya habang inaayos ang posisyon niya. Palagi niyang pinananatili ang 3 metro na distansya sa kalaban. Ito ang distansyang paulit-ulit kong sinukat sa kanya noon. Sa interval na ito, may kalahating segundong pagkaantala ang lakas ng palo ng tali. Sapat na ito para makapaghanda siya ng depensa. Nang sumapit ang ika-37 beses na paghampas ng kalaban. Sa sandaling ang tali ay umabot sa pinakamataas nitong punto dahil sa buong lakas na paghampas. Bigla siyang tumulak sa lupa at tumakbo ng mabilis. Dumulas ang sibat sa katawan ng whip. Diretsong tinamaan ang pulso ng kalaban. Dahil dito, napanalunan niya ang laban. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang isang piraso ng sinturon. Para ipakita sa kanya ang katangian ng malambing ngunit matibay na teknik sa whip. Mga diskarte sa pagtanggap at pagharap. Matapos ang pagsasanay na ito, hindi agad nag-umpisa si Sukinghe ng panibagong laban. Marami siyang pasa sa likod mula sa mga bato. Ang matinding sakit ay hindi makapagbigay ng buong lakas sa laban. Samantalang may pahinga. Binuksan niya ang kanyang panel ng katangian sa laban. Hindi niya maikubli ang saya. 3 buwan na ang nakalipas mula nang siya ay magsimula sa martial arts. Ang kanyang kasanayan sa martial arts ay nasa level wala pang 10%. Ang kanyang kasanayan sa espada ay hindi pa nga maituturing na nagsisimula. Ngayon, hindi pa siya nakasama sa akin sa pagsasanay ng 1 linggo. Kaya ganito kalaki ang pagtaas. Parang hindi na ganoon kasakit ang mga sugat ko. Alam niyang lahat ng pag-unlad na ito ay dahil sa akin. Kakausap lang niya habang may hawak na panel ng mga katangian. Diretso ko siyang ininterrupt at tinanong kung tapos na ang pahinga para magpatuloy sa pagsasanay. Nagalit siya at umusog ang pisngi niya. Nagmukha siyang nakangiti sa likod ng aking ulo. Nagtakip siya ng label na Steel Straight School sa akin ng pribado. Isinama pa ang mga salitang ito sa kanyang pribadong talaarawan. At nagdraw ng isang school na may nakabaliktad na mata. Akala niya hindi ko nakita. Pero gamit ang magic eye, malinaw kong nakita ang lahat. Sadyang tinamad lang akong makipagtalo sa kanya. Sumunod siyang tumayo at naglakad patungo sa virtual ranking device. Sa susunod na 5 laban, ang mga kalaban ni Sukinghe ay walang parehong armas na ginamit. Mula sa doble na espada hanggang sa war axe. Mula sa maliit na kutsilyo hanggang sa pana. Bawat laban, kailangan niyang a-adjust ang kanyang estratehiya. Malaki ang naitulong ng karanasan sa laban. Sa huli, nakamit niya ang 9 na sunod-sunod na panalo nang hindi natatalo. Biglang lumabas ang system message. Isang panalo na lang, makukuha na niya ang exclusive na medalya ng Super God. Ngumingiti si Sukinghe habang tinitingnan ang pop-up window. Ang Super God medal ay isang karangalan na pwedeng dalhin habang buhay. Noong high school pa lang, sumali na siya sa virtual ranking. At nakuha niya agad ang Super God medal. Hindi pa makahanap ang buong lalawigan ng 10. Noong nakikita niya ang senior sa school. Nang nakuha niya ang Super God medal. Matagal siyang namangha. Noong panahon na akala niya ay aabot siya, kahit man lang sa 3rd year. Para marating ang pampang nito. Kahit na nakuha na niya ang kontrata para sa espesyal na admission sa WUDA sa Magic Capital. Kung makuha niya ang medalya ng Super Divine, baka makakuha pa siya ng mas mataas na antas ng espesyal na admission. Hindi siya nagmamataas. Alam niyang karamihan ng mga panalo ay dahil sa akin. Kung hindi ako tumulong sa kanya na repasuhin at ayusin ang mga kahinaan, baka natalo na siya sa ikalawang kalaban niya. Alam niya rin na mas maraming panalo, mas lumalakas ang kalaban. Pero mas lalo siyang naging determinado. Lumapit ako at pinatukon ang balikat niya. Sabi ko sa kanya, huwag mag-pressure, gawin lang ang usual na training. Tumingin siya sa akin ng 1 beses. Malakas siyang napangiti at tumango. Ang mga mata niya ay kumikislap na parang may mga bituin. Mabilis niyang sinimulan ang ika-10 laban niya. Sa kabilang panig, nakuha ni Chen Xi ang 9 na sunod-sunod na panalo. Nasa ilalim siya ni Sukinghe sa loob ng 3 taon. Kahit sa mga marka sa kultura o sa pagsusuri ng martial arts. Palaging nalampasan siya ni Sukinghe. Kahit ang kanyang pinagmamalaking kakayahan sa pagtawag, ay nagising na 3 araw na mas huli kaysa kay Sukinghe. Kahapon lang, natalo siya kay Sukinghe sa preselection ng martial arts tournament. Siya, punong-puno ng hangaring patunayan ang sarili. Kahapon, nagtatago siya sa silid ng martial arts. Nagpractice siya ng summon magic ng buong 12 oras. Nakapirmi ang marka sa kamay niya dahil sa paghawak ng magic staff. Sinalihan niya ang live stream para makamit ang 10 consecutive wins. Naglagay pa siya ng pamagat sa live stream. Ngayong araw, makuha ang Supreme Medal at hindi na magiging pangalawa sa 1,000 taon. Puno ang live stream ng libu-libong tao. Mga manunood ng laban para sa Super God Medal. Aliw, karamihan ay mga tagahanga ni Chen Xi. Patuloy na nagbibigay ng regalo sa kanya. Sabi nila, kapag nakuha niya ang medalya, magpapagawa sila ng isang salu-salo. Lahat ay nagsasabi na siguradong makukuha ni Chen Xi ang medalya ngayon. Kawawa ang kalaban. Tinitingnan ni Chen Xi ang buong screen na puno ng mga baril at masaya. Tiyak na siya ang magiging Super God Medal ngayong araw. Agad na sinimulan ang ika-10 laban. Pumasok ang parehong panig sa laban. Ang napiling mapa ay gubat. Ito ang pinakaangkop na lugar para sa kakayahan ni Chen Xi. Nang makita ni Chen Xi ang anino ng kalaban, siya'y nataranta. Ang taong iyon ay nakatayo na may espada sa likod, katulad ni Sukinghe. Agad niyang pinawalang bisa ang ideyang iyon. Kahapon, ang buhay ni Sukinghe ay nasa antas na 27. Paano pwedeng manalo ng 9 na sunod-sunod? Nang matiyak niyang hindi si Sukinghe ang kalaban, tuluyang siyang napahinga. Kahit nagsimula na siyang mag-isip na pakiusap na ang kalaban. Sa labas, ang mga manunood ay nakakita na pareho silang may 9 na panalo. Biglang nag-umapaw ang kasiyahan. Lahat ay naniniwala na ito ay magiging isang laban ng mga pinakamagaling. May ilan pang nagbukas ng betting. Ang pusta sa panalo ni Chen Xi ay 1.2 na beses ang halaga. Ang pusta kay Sukinghe na mananalo ay 1 sa 5. Halos lahat ay tumaya kay Chen Xi na mananalo.
Nagulat si Sukinghe nang makita na si Chen Xi ang kanyang kalaban. Ngunit hindi ito nakapagpabago sa kanyang determinasyon na manalo sa laban. Natapos ang countdown. Opisyal nang nagsimula ang laban. Hindi umatras si Chen Xi, sa halip ay diretsong tumakbo patungo kay Sukinghe. Nagtaka ang mga manonood. Alam ng lahat na ang mga mage at warrior ay parang itlog na tumama sa bato sa labanang malapitan. Tulad ng itlog na tumama sa bato. Sa susunod na segundo, isang sanga na kasing laki ng braso ang biglang sumulpot mula sa gilid. Diretso itong tumusok sa tagiliran ni Sukinghe. Nalaman na si Chen Xi ay sinadyang magpakita ng kahinaan upang mapaluwag ang kanyang pag-ingat. Si Sukinghe ay lubos na nakatuon. Agad niyang ginamit ang kanyang instant step at umikot sa hangin. Sa kabila ng panganib, nakaiwas siya sa ambush ng espiritu ng puno. Ngumingiti si Chen Xi habang nagsasalita, nasa aking kamay ang lahat ng pabor sa panahon, lugar, at pagkakataon. Palagi nang inaastig ng mga manonood si Chen Xi na ginagamit ang kahinaan ng kalaban ng mahusay. May mga tanong din sa chat kung bakit. Nabigla sa bilis ng reaksyon ni Sukinghe. Sabi ng iba, mas perfect pa ang paggamit niya ng instant step kaysa sa mga profesional na manlalaro. Walang sagot si Sukinghe. Pagkatapos makaiwas sa unang atake, agad niyang nilapit si Chen Xi. Naintindihan ni Chen Xi na hindi basta-basta ang kalaban. Nagmumura ng spell, pinalitan ang kamay ng katawan ng espiritu ng puno at nag-atake ng malakas. Gamit ang kalamangan ng lupain. Kontrolin ang malaking puno sa likod ni Sukinghe na lumabas ng mga sanga, na malupit na bumagsak patungo sa kanyang mukha. Sa ilalim ng matinding pagsalakay mula sa harap at likod, biglang pumasok sa isip ni Sukinghe ang susi na galaw ng teknik na Xiyu Jian na itinuro ko sa kanya. Sinukat niya ang distansya sa pagitan niya at ni Chen Xi. 2.5 metro lang ang sapat para makapaglabas ng espada. Akala ni Chen Xi ay tiyak na ang kanyang tagumpay, walang anumang paghahanda. Isang talas ng liwanag ng espada na halos hindi makita ang landas ay dumaan. Parang isang kurbadang buwan na dumaan sa liig ni Chen Xi. Ang sanga na tumama kay Sukinghe ay biglang huminto. Bago pa makapag-react si Chen Xi, naramdaman niyang malamig ang kanyang liig. Nasa labas na siya ng laban dahil sa sistema. Hindi lang si Chen Xi ang naguluhan, pati ang mga manonood sa labas ay naguluhan din. Tahimik ang mga manonood ng 3 segundo bago sila nag-alboroto. Ang mga tumaya kay Chen Xi na nanalo ay walang tigil na nagrereklamo sa chat. Ang mga tumaya kay Sukinghe na nanalo ay nagbigay ng maraming regalo. May ilan pang kumuha ng clip ng kanyang pagkakabalik mula sa pagkatalo. Kahit na paulit-ulit na pinabagal, hindi pa rin malinaw ang kanyang galaw ng espada. Makikita lamang ang mga anino. Lumabas ang sistema ng mensahe kay Sukinghe. Binabati siya sa pagkamit ng 10 sunod-sunod na panalo at nakakuha ng Super God Medal. Ang 500,000 at 79,000 barya ng Juzu ay naipon na sa virtual na account. Huminga siya ng maluwag, sa wakas ay hindi niya ako binigo sa aking gabay. Pagkatapos ng 10 laban, hating gabi na. Inayos niya ang mga gamit, handang umalis sa martial arts building. Nang makarating siya sa pinto, hinarang siya ni Chen Xi. Para siyang isang mapagmalaking peacock na ipinagmamalaki ang kanyang siyam na sunod-sunod na panalo. Tinanong si Sukinghe kung kaya niya bang gawin ito. Tumingin si Sukinghe sa kanya at ngumiti, sabi niya. Maganda ang huli mong galaw. Biglang nagulo ang isip ni Chen Xi. Sa wakas, nakareact na siya. Ang kalaban niya kanina ay si Sukinghe. Nakapagpigil siya sa loob ng 3 taon kay Sukinghe. Akala niya, sa wakas ay makakabawi siya gamit ang Super God Medal. Ngunit, natalo pa rin siya. Bigla siyang nanghina at naupo sa lupa. Dumugo ang luha ng diretsyo. Maraming estudyante nakakatapos lang mag-ensayo ang nanonood at nagsasaya. Nakangisi at nagtuturo sa kanya. Sa kabila nito, si Sukinghe ay mabait ang puso at nakapagsimula ng umalis. Inabot ko ang kanyang pulso at dahan-dahang yukuan ang ulo. Matagal na akong nagtatrabaho bilang empleyado, alam ko nang mabuti. Sa ganitong pagkakataon, ang pagtulong ay maaaring magmukhang peke at nagpapakita lang ng kayabangan. Hayaan na lang siyang makaalis ng mag-isa. Nagtaka si Sukinghe at lumingon kay Chen Xi. Sa huli, sumama pa rin siya sa akin. Sa daan, tinanong niya ako kung masyado ba akong malamig. Sinabi ko sa kanya, kung akayin mo siya ngayon, sa tingin mo ay naawa ka lang sa kanya. Mas lalo lang nitong masisira ang kanyang dangal. Tumango siya na tila nag-isip. Sa daan pa uwi, binuksan ni Sukinghe ang attribute panel. Natagpuan ang sariling kasanayan sa espada. Umabot na sa level na 1%. Isang gabi lang ay naitaas ang kasanayan sa espada sa level. Masaya siyang hinawakan ang aking kamay at sinabing swerte ako sa kanya. Sumagot ako ng may kayabangan. Ngunit mabilis siyang nagmukhang malungkot. Sabi niya, sa loob lang ng 2 araw ay nakagamit na siya ng 42 bote ng gamot para sa buhay at enerhiya. Kung ganito ang mangyayari, mabilis na itong mauubos. Pinapat ko ang kanyang likod para aliwin siya. Ang mga gantimpala sa pag-akyat ng ranggo at sunod-sunod na panalo ay napakabuti. Kung magpapatuloy ka, tiyak na sapat na ito para makabili ng gamot. Walang dapat ikabahala na mauubos ang lahat. Noong gabing iyon, nag-viral ang buong internet. Ang video na iyon ay orihinal na naitala ng isang tagahanga ni Chen Xi. Nais sana niyang i-edit ang mga highlight ng pagkuha ni Chen Xi ng medalya. Ngunit nang ma-edit niya ang huling bahagi ng pagbalik na pagpatay, nagulat siya. Galit na galit, diretsong inupload ang video sa internet. At naglagay pa ng nakakatawang pamagat na tadhana ng matagal na ikalawang posisyon. Nagsimula ito sa mga lokal na forum ng Tianjiang. At kalaunan ay naipasa sa buong lalawigan sa grupo ng mga martial arts. Sa loob ng hindi higit sa 2 oras, umabot na ito sa mahigit 1 milyon na views. Sa video, unang pinakita ni Chen Xi ang kanyang kahinaan upang makapanloko. At pinilit si Sukinghe sa isang desperadong sitwasyon.
Sa huli, ginamit ni Sukinghe ang isang kakaibang teknik ng espada upang makabawi. Patuloy na nagbabaligtad ang sitwasyon. Lahat ay nabigla sa huling estilo ng CU Sword Technique. Maraming profesional na mandirigma ang nagbigay ng kanilang opinyon. Sinasabi nilang napaka-eksakto ng pagbabago ng teknik na ito. Talagang hindi ito mukhang kayang gawin ng isang estudyanteng nasa mataas na paaralan. Nang makita ang pag-uusap ni Sukinghe at Chen Xi sa harap ng pinto ng martial arts building, doon lang nalaman ng lahat na ang mandirigma ng espada ay si Sukinghe ng Qianjiang Yaizong. Agad na tumaas ang bilis ng pagpapakalat. Puno ng mga papuri para kay Sukinghe ang comment section. Marami ring admission office ng mga universidad ng martial arts ang nag-iwan ng mensahe sa comment section na handang magbigay sa kanya ng buong scholarship na espesyal na alok. Agad na nakarating ang video na ito sa pamunuan ng Qianjiang Yaizong. Si Principal Seong Jiangwo ay nag-aalala noon. Sa taong ito, ilan lang ang mga espesyal na slot sa Wuda sa Magic City. Bagamat magaling si Sukinghe, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas noon. Pagkatapos mapanood ang video, halos ngumiti na siya hanggang sa likod ng ulo. Mula sa level 27, tumaas ang kanyang enerhiya hanggang level 4 sa isang araw. At naabot pa niya ang level sa espada. Ganito kabilis ang kanyang nakamamanghang paglago, sobrang nakakabilib. Agad niyang inimbitahan ang deputy principal para mag-inom bilang pagdiriwang. At tinawagan niya rin si class teacher Chen Xiangli. Sabi na bibigyan si Sukinghe ng hindi bababa sa 5,000 yuan na scholarship. Uminom ang dalawa sa tavern hanggang hating gabi. Proud sila sa ganitong henyo ng paaralan. Ang video ay umabot din sa Wuhan University sa Magic City. Nasa kamay ni Liu Piao ng Qianjiang office. Wala siyang interes sa mga lokal na trending na video. Ngunit agad niyang nakilala ang espada sa video. Ito ay ang slanting Muon Sword Technique na pinili niya para kay Sukinghe. Hindi na kailangan tingnan ang wakas, alam na niya na ang mandirigma ay si Sukinghe. Noong panahong iyon, umiinom siya ng gatas na tsaa. Nang makita ang teknik na oblique muon, halos sumabog ang gatas na tsaa niya. Agad siyang tumawag sa kanyang katulong para ipakuha ang lahat ng impormasyon tungkol kay Sukinghe. Kabilang ang kanyang mga resulta sa pagsusuri ng martial arts mula pagkabata. Tinatayan niyang ang antas ng kasanayan ni Sukinghe sa espada. Ay tiyak na umabot na sa antas na Hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang mukha. Napansin na talagang hindi siya nabigo kay Sukinghe. Kinabukasan ng umaga, sinamahan ko si Sukinghe sa paaralan. Lahat ng kaklase sa klase ay nag-uusap tungkol sa video ng laban kahapon. Patuloy na pinupuri si Sukinghe bilang henyo. Walang emosyon na bumalik siya sa kanyang upuan. Sanay na siya sa ganitong pagsamba. Pumasok ang aming guro na si Chen Xiangli sa silid-aralan. Direktang ginamit ang video ng laban kahapon bilang case study sa pagtuturo. Para maipaliwanag ang video, nagsumikap siyang magpuyat at gumawa ng ini. Inilista niya ang mga mahahalagang punto sa bawat galaw. Pati na ang paghahambing sa mga katulad na galaw ng mga profesional na manlalaro. Sabi niya na ang pagbabago sa galaw ni Sukinghe mas eleganteng kaysa sa ginagamit ng mga profesional. Lahat ng estudyante sa klase ay humanga. Palihim na tinitingnan si Sukinghe. May mga tao pang kumuha ng cellphone para lihim na kuhanan siya. Ngunit si Sukinghe ay lalong ibinaba ang kanyang ulo. Pula na ang kanyang mga tainga. Noong una, inayos niya ang kanyang virtual na imahe dahil takot siyang makilala. Ngayon, alam na ng buong paaralan na siya ang pangunahing tauhan sa laban. Nabigla siya sa kanyang social death. Pagkarinig ng bell ng klase, siya ang unang tumakbo palabas ng silid-aralan. Kahit tinawag siya ng kanyang katabi, hindi niya narinig. Dala-dala ako, diretso sa gusali ng martial arts para mag-ensayo. Pareho pa rin ng dati, umiinom ng mga potion para sa lakas at nag-ensayo ng mga kasanayan. Sa araw na ito, nakainom siya ng 30 bote ng potion. Nagbigay ng abiso ang sistema tungkol sa aking kontratang partner na si Sukinghe. Tumaas ang kanyang antas ng 0.8. Ang multiplier ng pagbabalik ay 7 beses. Diretso akong umakyat sa ikapitong antas. Mas matibay na ang tigas ng kanyang mga buto kumpara sa dati. Ang maliliit na bitak sa buto ay gumaling na. Mas lumawak din ang sakop ng mata ng malinga. Kaya nitong makita ang lahat ng detalye sa loob ng 50 metro. Kahit ang daloy ng enerhiya at dugo sa katawan ni Sukinghe. Malaking tulong ito sa pagtulong sa akin na ayusin ang kanyang training plan. Matapos mag-ensayo, nagpapatuloy si Sukinghe sa paglalaro ng virtual rank. Ang susunod na 5 laban ay mga eksperto na may higit sa 10 sunod na panalo. Kailangan niyang maglaro ng higit sa 10 round bawat laban para manalo. Matapos ang 5 laban, matagumpay siyang umakyat sa silver rank. Nakuha niya ang bonus na 100 at 100,000 na Zoo coins para sa pag-akyat ng ranggo. Kakatapos lang niyang lumabas mula sa virtual pod. Nakita niya akong may hawak na kahoy na pamalo sa tabi. Tinanong ko siya kung alam niya kung bakit napakahirap ng mga laban na ito. Bago pa siya makasagot, sinabi ko na agad. Dahil hindi sapat ang bilis at tindi ng kanyang espada. Mayroon akong mata ng demonyo at imbaka ng level na kasanayan. Kahit na hindi ko siya direktang matuturuan ng mataas na kasanayan, maaari kong tukuyin ang lahat ng kahinaan sa level na technique ng CU Sword na ginagamit niya ngayon. At tulungan siyang ayusin ito upang ang mga galaw ay makapagbigay ng kapangyarihan na lampas sa level. Nang nakikipagsabayan ako sa kanya gamit ang kahoy na tungkod, sinasadya kong pinigilan ang aking lakas. Gamitin lamang ang kaparehong lakas niya. Sa bawat pagkakataon na ang tungkod ay tumama sa kanyang kahinaan. Hindi ko kailanman gagamitin ang labis na lakas. Mag-iwan lamang ito ng bahagyang pulang marka. Patuloy kong itinuturo ang mga butas sa kanyang mga galaw. Bawat kahinaan sa kanyang tiyan, hita, at mukha ay tumpak kong natamaan. Siyempre, pareho ang gamit naming pamamaraan. Ngunit siya ay palaging mabagal sa kanyang reaksyon. Noong una, masakit siya at napapangiwi. Ngunit unti-unti siyang nasanay at bumilis ang kanyang reaksyon. Naiwasan na niya ang 7 bahagi ng aking atake. Unti-unting nakapasok si Sukinghe sa tamang estado. Malinaw niyang naramdaman ang daloy ng dugo at tibok ng puso. Ang lakas sa kanyang katawan ay unti-unting naipapasa.
Bawat piraso ng lakas ay naipapamalas ng tama. Nang matapos ang espesyal na pagsasanay, basang-basa na siya ng pawis. Ang mga hibla ng buhok sa noo ay nakadikit sa mukha, ngunit hindi ito nakakapagod. Sa halip, ang mga mata ay kumikislap na parang nakakatakot. Sabi niya, hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganitong saya. Tumaas ang kanyang mga katangian. Ang kasanayan sa martial arts ay umabot sa level na 84%. Ang kasanayan sa espada ay level na 50%. Ang kasanayan sa paggalaw ay umabot din sa level na 2%. Matapos ang espesyal na pagsasanay, si Tsukinghe ay pumasok muli sa virtual pod para mag-rank match. Mas madali ang panalo sa susunod na 5 laban. Makakaya nilang talunin ang kalaban sa loob ng 10 round. Ang kalaban sa huling laban ay isang mandirigmang umabot na sa silver line. May 15 panalo na siyang sunod-sunod noon. Noon ay hindi niya pinapansin ang bagong kasali na nag-angat sa silver. Pero trinato niya itong mahina hanggang sa mapilit siyang mapilit sa corner. Sa huli, ginamit niya ang Slash Moon Sword para manalo. Matapos ang 5 sunod-sunod na panalo, nakamit niya ang 20 sunod-sunod na panalo. Nakuha rin niya ang premyong 500,000 Kyushu coins. Habang tinitingnan ang balanse sa kanyang account, hindi siya makapaniwala sa kanyang saya. Ngayon, mabilis siyang gumagamit ng mga gamot para sa lakas at kalusugan, parang kumakain ng ginto. Dahil sa mga premyong ito, hindi na siya mag-aalala tungkol sa kakulangan ng mga supply. Hindi niya alam na habang naglalaro siya ng rank. Patuloy na nakaupo si Liu Piao sa observation seat at lihim na nagmamasid. Napanood ni Liu Piao ang kanyang 5 laban ng sunod-sunod. Naitala niya ang bawat galaw sa kanyang notebook. 3 pahina ang naisulat niya. Kinuwenta niya ang mga pagbabago sa teknik na ginamit ni Tsukinghe. May 17 pagbabago na. Bawat isa ay tumpak na pumuno sa mga butas ng orihinal na teknik. Tumaas ang lakas ng hindi bababa sa 3%. Hindi na ito simpleng pagpapakilala sa teknik. Ito ay tunay na sariling pag-upgrade. Sa loob ng halos 10 taon, walang ganitong kabataang henyo sa pag-unlad ng kakayahan sa Huago. Lalong naguguluhan si Liu Piao. Hindi ba't si Tsukinghe ay hindi lamang nakakaunawa sa hangganan ng level na kakayahan, kundi mayroon ding pambihirang talento para sa sariling pag-unlad ng kakayahan. Isang estudyanteng mataas na paaralan na ilang araw pa lang nagising, nagagawa ang ganito. Walang maniniwala kung sasabihin ito. Hindi agad iniulat ni Liu Piao ang natuklasang ito sa kanyang nakatataas. Plano niyang mag-obserba pa ng kaunti. Tingnan kung hanggang saan pa makakabawi si Tsukinghe sa panalo. Kumpirmahin na hindi basta-basta ang kanyang pag-angat sa kasanayan. At i-report ang nakakagulat na tuklas na ito, para mabuksan din ang mata ng mga nakakataas. Baka sakaling makakuha pa si Tsukinghe ng isang pwesto sa pambansang klase sa martial arts. Malalim siyang tumingin sa direksyon kung saan umalis si Tsukinghe. Ipigil ang nararamdaman sa puso. Maingat na umalis sa lugar ng manonood. Matapos ang isang araw ng pag-ehersisyo sa paghinga at 10 matitinding laban, si Tsukinghe ay lubhang pagod na. Nawawala ang konsentrasyon. Maapektuhan nito ang kanyang kakayahan sa laban mula sa pinakaugat. Naiintindihan din niya ang katotohanan ang pagmamadali ay hindi makakamit ang layunin. Ang pagsasanay sa martial arts ay hindi kailanman nangyayari ng isang iglap. Kaya hindi siya nagpasya na ipagpatuloy ang virtual ranking match. Pinag-isa-isa ko siyang binasag ang detalye ng 10 laban. At inayos ang mga butas at plano ng pagpapabuti. Bago siya umalis pabalik sa maliit niyang kubo sa lumang pabrika. Matapos maligo, nakahilig siya ng tamad sa malambing na maliit na kama. Yung lumang ventilador sa itaas ay umiikot at nagdadala ng hangin upang pawiin ang init ng tag-init. Pero siya ay paikot-ikot, hindi makatulog kahit anong gawin. Palagi niyang nararamdaman na may kulang sa araw na ito. Hanggang makita ko ang aking anyo na anyong buto na nakaupo sa tabi ng bintana. Na nag-inuman ng gatas para sa calcium. Na para bang bigla akong naisipan. Na parang nagising mula sa pagkakabangon. Hindi ba tutulungan ako ni Ginoong Ye sa masahe ngayon? Naka-cross-leg ako habang tinitingnan ang napakaraming bituin sa labas. Na sinadyang magpanggap na pagod ang tono ko. Na sinasabi na kailangan kong magpahinga ng isang araw. Agad na sinabihan ni Tsukinghe na mas matagal pa akong magpahinga kaysa sa asno ng produksyon. Nang makita niyang hindi ako nag-react, agad siyang bumangon mula sa kama. Nakabarefoot siyang tumakbo papunta sa likod ko. Inakbayan niya ako at umalog-alog. Sa malambing na boses, nag-imbento siya ng dahilan. Kung wala ako na magmamasahe sa kanya, tiyak na hindi siya makakatulog ng maayos ngayong gabi. Bukas, magiging masakit ang buong katawan niya at hindi siya makakapag-ensayo ng mabuti. Kung hindi siya makakapag-ensayo ng mabuti, hindi siya magiging mabilis na malakas. Kung hindi ako magiging malakas, hindi ko siya mapoprotektahan. Napaka-sweet ng kanyang mga pakiusap, nakakabighani. Wala akong magawa kundi tumayo at sumang-ayon. Nang makita yon, agad siyang bumalik sa kama at humiga ng maayos. Ipinakita ang kanyang manipis na baywang. Ang kanyang mga binti ay masayang nagwawagwag sa dulo ng kama. Ang kanyang ngiti ay napakataas, sobrang saya. Sa aking mahusay na kasanayan sa masahe at sa ilalim ng tumpak na kontrol ng mga akupoint, unti-unting humuhupa ang mga tense na kalamnan ni Tsukinghe. Ang paghinga ay unti-unting nagiging pantay. Hindi nagtagal ay siya ay malalim na natulog. Sa totoo lang, hindi ako tumitingin sa anumang tanawin ng gabi. Kundi nag-iisip ako sa aking isipan tungkol sa lahat ng mababang antas na reseta sa 12 akupoint ng langit. Maliwanag kong nakita ang mga pagsasanay sa nakaraang 2 araw. Malinaw na bumagal ang pag-unlad ni Tsukinghe. Nag-ensayo siya ng buong hapon kahapon. At natapos lang ang bisa ng isang potion ng enerhiya. Ngayon, 3 potion ang pinagsama. Pero 3 oras lang ang tinagal bago tuluyang mawala ng bisa. Nagmamadali siya, ngunit natatakot na mag-alala ako kaya hindi siya nagsabi. Katatapos lang ng masahe kanina. Sinadya kong suriin ang kanyang mga buto at ang mga ugat sa likod niya.
Paulit-ulit kong kinumpirma. Sa wakas, nakumpirma kong ang kanyang katawan ay ganap na akma sa Kixiangguan. Ang epekto ng reseta na ito ay katulad ng karaniwang gamot para sa ki at dugo. Maaari nitong lubos na itaas ang antas ng ki at dugo. Mas mahalaga, maaari rin itong sabay na palakasin ang tibay ng buto. Karaniwang hinihingi sa gumagamit. Na maabot ang antas 8 ng ki at dugo bago makainom. Ang katawan ni Sukinghe ay espesyal. Kaya kung tiisin ang bisa ng gamot, walang magiging problema. Dahan-dahan kong kinuha ang cellphone ni Sukinghe at inilagay ito sa tabi ng unan. Nag-unlock ako at binuksan ang online mall ng Magic Marshall para hanapin ang mga kinakailangang materyales. Level na Yuling Grass at level na Baikinge. Level na Gold Essence at level na pira-pirasong buto ng mabangis na halimaw. Kasama ang ilang auxiliary materials, isang set na ito. Diretso akong bumili ng 4 na set, umabot ng 900,000 na Magic Marshall points. Pumili ako ng special delivery sa Jingxi, darating kinabukasan. Makarating ito sa umaga kinabukasan. Nag-advance ako ng 50,000 na puntos. Nakareserba ako ng isang pribadong silid para sa pagsasanay sa building ng martial arts na may alchemical room. Kasalukuyan niyang ginastos ang halos lahat ng puntos na nakuha niya mula sa mga nakaraang laban. Pagkatapos ng klase sa martial arts ni Guro kinabukasan, tumanggap si Sukinghe ng abiso para kunin ang package. Hindi siya mahilig mamili online kaya naguguluhan siya. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala. Diretso kong nililinaw. Huwag mo nang tignan, binili ko na. Nagastos mo ng 900,000 puntos. Una siyang napahinga ng maluwag. Nang na-realize niya ang 900,000, nakatingin sa balance ng account niya, dugo ang tumutulo sa puso. Pero nang naisip na ako ang gumastos, agad siyang nakaramdam ng ginhawa. Walang kahit isang salitang reklamo. Kinuha namin ang bag at diretsong pumunta sa gusali ng martial arts. Ang inireserba kong pribadong silid para sa pagsasanay ay nasa pinakamataas na palapag. May magandang soundproofing ang silid para sa paglikha ng gamot. Hindi ito maaabala ng iba. Inutusan ko siyang gamitin ang paraan na itinuro ko sa kanya dati. Uminom ng potion para sa dugo at ki, hindi na kailangang maghintay sa akin. Nag-isa siyang nagdala ng mga materyales papasok sa silid ng gamot. Sa loob ay may mga alambik, pestle, at tumpak na timbangan. Kompleto ang temperatura control device. Sapat ang lahat ng kinakailangan para sa paggawa ng mga mababang antas na elixir. Hindi ako nagmamadali, kinuha ko ang mga materyales at sinunod ang mga hakbang. Kontrolin ang apoy, purihin at pagsamahin ang mga pondo. Bawat hakbang ay tumpak at maayos. Umabot lamang ako ng 2 oras. Isang batch ng 8 makintab na itim na 7 aroma bone pills. Ay natapos na ang paggawa. Mas mataas ang kalidad kaysa sa mga di-kalidad na nakasaad sa gamot na pamantayan. Nang lumabas ako sa silid ng paglikha ng gamot, nasa pagsasanay na si Sukinghe. May 35 bote ng air blood potion sa sahig. Maliwanag na bumaba ang bisa ng air blood potion. Ibinigay ko sa kanya ang isang malaking 7 fragrance bone pill na kasing laki ng aking hinlalaki. Inutusan ko siyang inumin ito. Agad niyang sinimulan ang binagong paraan ng paghinga na itinuro ko sa kanya. Ano man ang maramdaman, huwag huminto. Wala siyang kahit kaunting pag-aalinlangan. Kinuha ang tableta at agad itong nilunok. Medyo mapait ang lasa ng tableta, ngunit mabilis na sumunod ang tamang tamis. Pagkatapos lunukin, hindi lumipas ang 3 segundo. Isang napakalakas na enerhiya ang biglang sumabog sa kanyang katawan. Nararamdaman niyang ang kanyang mga buto. Parang tinatamaan ng isang hindi nakikitang martilyo ng tama at eksakto. Ang dugo ay nagwawala sa mga ugat. Halos sumabog sa mga hangganan ng ugat. Kumagat siya ng kanyang ngipin at hindi umimik. Mahigpit na sinunod ang ritmo ng paghinga upang paandarin ang ki at dugo. Isang maliit na pulang liwanag na parang ahas ang kumislap sa gitna ng kanyang noo. Agad itong nawala at hindi pa nga niya namamalayan. Sa bisa ng Kixiangguan, ang antas ng ki at dugo ni Sukinghe ay mabilis na tumaas. Pagkatapos ng 3 oras, siya ay bumangon. Nanginginig ang mga kalamnan, lumobo, ang mga buto ay kumakaskas ng malutong. Sumingit ang tunog ng sistema, kasabay nito ay umalingaw sa aking isipan. Na-detect ang kontratang target na si Sukinghe, tumaas ang kanyang antas ng 1. Sa pagbabalik ng lakas, ang critical hit multiplier ay 3 beses. Makakakuha ka ng 3 beses na progreso sa pag-aaral kaysa kay Sukinghe. Naka-level 8 ka na. Kinuha ko ang paalala at nagbigay lang siya ng maliit na layunin. Tara na at sumali sa ranking match. Ngayon, subukan nating makuha ang 30 sunod-sunod na panalo. Pumasok sa ranking system, nagbigay ng babala na masyadong marami ang sunod-sunod na panalo. Medyo matagal ang matching time, pero mabilis na nag-match. Pumasok si Sukinghe sa laban. Ngayon, bihasa na siya sa mga kasanayan sa espada at galaw. Madali na lang para sa kanya ang labanan. Pero sa aking paningin, marami pa siyang pwedeng pagbutihin. Tuwing mananalo ako ng 5 laban, tatawagin ko siya palabas sa virtual na imbakan. Gamit ang laban na puppet sa training room para mag-ensayo. Tinutukoy ko ng tiyak ang mga problema sa laban niya kanina. Ang anggulo ng paglabas ng espada ay kulang ng 2 degree. Yung move na pwedeng tapusin agad ang laban. Naging sugat lang. Kung ang punto ng pagtapak sa galaw ay 3 pulgada pa sa kanan, makakaiwas siya sa counter-attack ng kalaban nang hindi kailangang magtiis sa damage. Maling ang paraan ng pagpapalakas ng martial arts. Nagsasayang ka ng 3 bahagi ng lakas. Pagkatapos ng 10 laban, mas matagal ang paggaling mo ng doble. Lagi siyang nakikinig ng masigasig. Sa susunod na laban, agad niyang mapapabuti ang problema. Ang bilis ng pagtaas ng kasanayan sa 3 teknik ay napakabilis. Lahat ng ito ay napapansin ni Liu Piao-Piao na nakaupo sa panig ng manonood. Sa mata niya, sobrang nasasabik siya na kumikislap ang kanyang mga mata. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. At naitala ang 15 laban na video buong umaga.
At ipinadala lahat ito kay Lixin Yuan na nasa malayo sa Magic City. Sa opisina ng Vice Rector ng Wuda sa Magic City, si Lixin Yuan ay abala sa pag-apruba ng mga espesyal na listahan at mga opisyal na gawain mula sa iba't ibang lugar. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Liu Piao-Piao. Nang buksan niya, nakita niyang 15 laban na video ito. Abala siya sa sobrang dami ng ginagawa. Gumaling lang siya sa isang nabasang sagot at ipinagpatuloy ang pagbasa ng file. Ngumiti si Lixin Yuan. Alam niyang hindi basta-basta magbibiro si Liu Piao-Piao. Matyagang pinindot ang video. Nagsimula sa laban ng Black Heron na may 10 consecutive wins. Dati hindi niya pinapansin. Maraming tao sa buong Jiuzhou ang may 10 consecutive wins sa Black Heron. Hindi lang mga anak ng angkan ang nasa mga karaniwang mataas na paaralan. Ngunit habang pinapanood ang bawat video, lalong tumitindi ang kanyang pag-aalala. Nang makita ang laban ng puting pilak na may 20 sunod na panalo, bigla siyang tumayo mula sa upuan. Agad niyang tinawagan si Liu Piao-Piao. Ang boses niya ay nanginginig sa pagkasabik. Tinanong kung nasaan ka ngayon. Ang boses ni Liu Piao-Piao na may ngiti ay narinig mula sa telepono. Unang pagsasama ng mga martial arts sa Qianjiang. Ang virtual room number ay 1,812. Kung hindi ka pa dumarating, mawawalan ka na ng pagkakataon. Isinara ni Lixin Yuan ang telepono. Hindi na niya pinansin ang mga nakatumpok na dokumento sa mesa. Agad siyang tumawag sa kanyang personal na trooper. Kasabay nito, tumawag din siya kay Laoxu sa Logistics Department. Laoxu, maghanda ka ng isang eroplano para sa akin. Papaliparin ang supersonic na eroplano patungong Qianjiang. Agad, makararating ako sa paliparan sa loob ng 10 minuto. Nagtapos ng tawag. Kinuha niya ang coat na nakasabit sa likod ng upuan. Inayos ang kanyang hitsura at tumakbo pababa. Siya ang personal na tumanggap kay Yu Wenhao sa Wuhan University ng Magic City noon. Alam na alam niya kung gaano katindi ang talento ni Yu Wenhao. Ngayon, may ilan na gumagamit lamang ng level na technique. Nakaabot na sa record ni Yu Wenhao. Kung maagaw ito ng mga tao mula sa Imperial Capital Wu University, magsisisi siya sa buong buhay niya. Sa kasalukuyang antas ng teknolohiya ng Jiuzhou, 20 minuto lang ang kailangan ng supersonic na eroplano mula sa Magic City papuntang Qianjiang. 54 degree nakatingin siya sa oras sa kanyang telepono, sobrang nag-aalala. 54 degree takot na baka mahuli siya sa ika-30 laban. Nang makasakay sa eroplano, sa kanya lang pinindot ang natitirang ilang video. Lalong tumataas ang aking damdamin habang pinapanood. Nakuha na ng mandirigmang nasa video ang 25 panalo ng sunod-sunod. At kitang-kita ang bawat pag-unlad sa bawat laban. Hindi pa nga siya umabot sa kanyang limitasyon. Nang makarating siya sa virtual battle room 1,812. Si Liu Piao-Piao ay nakatanghod at nanonood ng laban. Si Lixin Yuan ay may hawak na damdaming sabik at tanong. Ilang panalo na ang nakuha mo? Hindi umalis ang tingin ni Liu Piao-Piao sa laban at agad na sumagot. 20 na itala ang record ni Yu Wenhao. Si Yu Wenhao ay isang kilalang batang henyo sa Blue Star. Noong 3 taon sa high school, nakamit niya ang 20 na sunod-sunod na panalo sa virtual ranking battles. Sa Golden Promotion Match, nakatagpo siya ng isang bihasang manlalaro at sa kasamaang palad ay natalo. Nagtala siya ng pinakamataas na sunod-sunod na panalo sa virtual ranking ng Blue Star. Sa loob ng maraming taon, walang nakapagpabago dito. Naguguluhan na nagtanong si Lixin Yuan. Si Su Qinghe na may 20 na panalo streak ay may si-grade na kasanayan. Nilingon ni Liu Piao-Piao at matinding ang ekspresyon. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit kita pinadala dito. May i-grade lang siyang kasanayan. Pero ang lahat ng kanyang kasanayan ay lampas na sa antas ng i-grade. Biglang napatingin si Lixin Yuan ng malaki ang mata. Ang kasanayan ay pundasyon ng lakas ng isang mandirigma. Mas mataas ang antas ng mga kasanayan, mas kaya nitong itaas ang limitasyon ng kakayahan. Noong araw, si Wenhao ay nag-practice ng isang set ng E-grade na kasanayan. Hanggang sa maging C-grade na bihasa. Kaya nakamit niya ang 20 na sunod-sunod na panalo. Kung lahat ay makaka-break sa limitasyon ng kasanayan at magpa-practice. Matagal ng puno ng mga genius ang mundo. Agad niyang binuksan muli ang video at pinanood ito ng pa-frame ili frame. Lalo siyang nabahala, lalo siyang naintriga. Si Su Qinghe ay may malinaw na pag-unlad sa bawat laban. Unti-unting binabasag ang mga hadlang ng kanyang kasanayan. Natutuklasan ang mas makapangyarihang mga kakayahan. Hindi niya maiwasang humanga. Isang henyo, talagang henyo sa martial arts. O ikaw, Liu Piao-Piao, ang galing mo sa pagpili. Napili mo ang piraso ng jade na ito. Si Liu Piao-Piao ay umusob ng labi at bumulong. Sino nga ba ang nagsabi na dapat mag-ingat si Su Qinghe sa mga kahihinatnan? Si Lixin Yuan ay nakangiti ng walang galit. Nakarating ang balita na naitala ni Su Qinghe ang record ni Yu Wenhao. Agad itong umabot sa mga leader ng mga pangunahing paaralan ng martial arts na nasa Qianjiang. Gumamit sila ng lahat ng kanilang mga mapagkukunan upang hanapin ang lokasyon ng laban. Hindi nagtagal. Naitakda na ang lokasyon ng 1,812 virtual room. Hindi nagtagal ay napuno ang mga upuan sa silid ng laban. Ng mga direktor ng admission mula sa iba't ibang paaralan, pati na rin ng mga punong guro. Nang pumasok ang punong guro ng Qianjiang Wuda, sinabi niya sa katabi niya, kung makakabutas ang batang ito ng record, diretso akong magbibigay ng na-level na kontrata at mag-assign ng espesyal na profesor bilang tagapagturo. Hindi rin nagpapahuli ang direktor ng admission ng Hangzhou Wuda at sinabi na ang mga resources na ibinibigay ng aming paaralan ay hindi mas mababasa sa Magic City. Basta't dumating siya, diretso na siyang papasok sa pangunahing experimental class.
2 beses bawat taon ang pagkakataon sa Secret Realm. Lahat ay may sariling plano sa isip. Nais nilang maipakilala ang isang henyo na kayang mag-record ng record sa kanilang paaralan. Tumingin si Lixin Yuan sa malaking grupo ng mga kasabay niya na pumapasok. Biglang bumaba ang pakiramdam niya ng takot. Nagsimula siyang magbilang kung paano mapapanatili ang tao sa Magic Capital Wuda. Huwag siyang hayaan na maagaw ng iba. Mabilis na nagsimula ang ikatlong laban. Ang eksena ay nasa isang rainforest. Si Su Qinghe ay nakatayo na may espada, ang kanyang mga mata ay matalim. Ang kalaban sa kabila ay si Chen Shuo mula sa Universidad ng Imperyo. Hawak ang bakal na pamaypay, may 10 sunod-sunod na panalo sa gintong ranggo. Ang kanyang antas ng kasanayan ay umabot na sa C-level mid-tier. At mayroon ding kakayahan sa parehong sining ng pakikidigma at espasyo. Ang mga leader mula sa iba't ibang paaralan na nanonood ay nang makita na si Chen Shuo ang kalaban, ay sabay-sabay na humagulgol. Sa tingin ko, malabo na makamit ni Su Qinghe ang 30 sunod-sunod na panalo. Malaki ang posibilidad na hindi niya maabot ang record. Sa gitna ng laban, tinitingnan ni Chen Shuo ang mga nagawa ni Su Qinghe. May mapanlait na tingin at mayabang ang tono. Umabot siya sa 29 na sunod-sunod na panalo. Lirai kirari ay, talagang kahanga-hanga, sayang at nakatagpo siya sa akin. Baka mas mabuti pang sumuko ka na lang. Sa kahit anong kaso, hindi ka matatalo ng masyadong kahihiyan. Si Su Qinghe ay may malamig na ekspresyon, walang interes na makipag-usap sa kanya. Natapos na ang countdown, nagsimula na ang laban. Si Su Qinghe ay nagbigay ng puwersa sa kanyang mga paa, nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Agad siyang bumilis sa tabi ni Chen Shuo at nagpasabog ng kamay. Naiwasan ito ni Chen Shuo sa pamamagitan ng pagliko sa kanyang tagiliran. Ang kanyang espada ay sumunod na naglabas ng slanting Muon Sword technique. Ang anggulo nito ay sobrang kakaiba, lampas sa limitasyon ng level na pamamaraan. Ang mga nanonood ay namangha sa espada na ito. Maraming tao ang namangha na ang kanyang kasanayan ay umabot sa antas na si Chen Shuo ay naipit sa isang suliranin dahil sa talim ng espada. Mabilis siyang bumigkas ng bukas. Gumamit siya ng kanyang kakayahang special at nawala sa kanyang kinaroroonan. Nang muling lumitaw, nasa likod na siya ni Su Qinghe. Ang matalim na kurba ng kanyang bakal na pamaypay ay tumama sa kanyang leeg. Mabilis na tumugon si Su Qinghe at yumuko upang makaiwas. Ngunit ilang hibla ng kanyang buhok ang nahatak, na nagdulot sa kanya ng pangangati sa anit. Agad siyang nakariyak, na ang kalaban ay isang bihirang henyo sa espasyo at martial arts. Naglayo ang dalawa para sa seguridad. Muli silang nagbanggaan at nakipaglaban. Patuloy ang tunog ng mga salpukan. Si Su Qinghe ay umikot at umatake gamit ang kanyang dalaw. Si Chen Shuo ay patuloy na umiwas at umatake pabalik gamit ang kanyang kakayahan sa espasyo. Bawat pag-atake mula sa paglipat ng espasyo, lahat ay tumpak na nahulaan ni Su Qinghe. Lumipas ang 5 minuto. Sa mga nanonood, pareho ang lakas ng magkabilang panig. May mga palitan ng atake. Ngunit tanging si Su Qinghe lamang ang nakakaalam na siya ay nasa isang ganap na kawalang kalamangan. Si Chen Shuo ay may likas na talento sa espasyo, na maaari siyang magkamali ng maraming beses. Tuwing umaasa siya sa espasyo para umiwas sa nakamamatay na sugat. Ngunit kapag nagkamali siya kahit isang beses, tiyak na matatalo siya. Walang pagkakataon para makabawi. Kumagat siya sa kanyang mga ngipin. Nakapagpa siya na umasa sa kanyang liksi. Patuloy na ubusin ang espiritual na lakas ni Chen Shuo, hanggang sa maubos ang kanyang kakayahan sa espasyo. Nakatayo ang dalawa sa parehong panimula. Maaari niyang gamitin ang mga diskarte sa laban na itinuro ko sa kanya. Para siguradong manalo sa laban na ito, si Chen Shuo ay nagiging iritado. Kahit na mayroon siyang antas ng kasanayan na ni sa mid-level, hindi niya maabot ang isang estudyanteng nasa mataas na paaralan na may antas na i. Nagpasya siyang huwag nang maging maingat at lumipat sa atake. Biglang nawala si Chen Shuo. Si Su Qinghe ay nagiging alerto at nagmamasid sa likuran at sa kanyang gilid. Hindi inaasahan ni Chen Shuo na siya ay kumilos sa kabaligtaran na paraan at lumitaw sa kanyang harapan. Ang kanyang mga kamay ay otomatikong humawak ng espada, ngunit nahuli siya. Ang bakal na pamaypay ni Chen Shuo ay may kasamang tunog ng hangin na tumama sa kanyang leeg. Si Su Qinghe ay tila nahulaan na ang kanyang pagkatalo at hindi niya mapigilang maluha. Ang mga tao sa mga upuan ay tumango at nagpakita ng simpatya, na tila hindi na nila makikita ang eksena ng pagbasag ng record. Sa oras na ito, pumasok na kasama si Su Qinghe sa laban. Bigla akong sumulpot mula sa tubig sa gubat. Hawak ang isang kahoy na kasing laki ng braso. Malakas kong pinukpok ito sa batok ni Chen Shuo. Naputol ang kahoy sa gitna. Bumagsak si Chen Shuo sa lupa at nawalan ng malay. Ang sikat ng araw sa simulated scene ay dumaan sa aking walang laman na mga mata. Nahulog sa mukha ni Su Qinghe. Nagtaka siya ng ilang segundo at agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Agad na lumabas ang sistema ng mensahe sa laban ni Su Qinghe. Binabati kita, tagapangalagahi. Ang iyong ranggo ay umakyat sa antas ng ginto. Karapat dapat ka nang tumanggap ng 400,000 na Kyushu coins. Ang premyong ito ay ilalagay sa iyong virtual na account at maaari mong kunin anumang oras. 你已经打破蓝星最高纪录，你有资格领取100万9周币，该奖金会存入你的虚拟账户，可随时取用。系统检测你还未成年，你已经 Pumasok sa Blue Star Top List, ikaw ay pumasok na sa Blue Star Top List. Sa buong mundo, 6,748 mula sa Kyushu, 1,872. 259 mula sa Hangzhou, unang lugar sa Xinjiang. Si Su Qinghe ay nakatayo sa kanyang pwesto, naguguluhan ng ilang sandali. Bago niya naisip na siya ang nanalo. Wala siyang oras para tingnan ang mga maraming abiso ng gantimpala na lumabas. Agad siyang pumili na umalis sa labanan. Inalis ang virtual na helmet at binuksan ang pinto ng kapsula. Nakita ko na nakatayo ako sa tabi ng virtual pod. Hawak ang kalahating piraso ng naputol na kahoy. Bigla na lang siyang umiyak at tumalon mula sa virtual pod. Niyakap ako habang nakaluhod sa lupa, humihikbi. Ang dati niyang tensyon ay tuluyang nawala. Ang mga luha niya ngayon ay puno ng saya at emosyon.
Alam niyang basta't nandyan ako, hindi siya kailanman matatakot na matalo. Lahat ng tao sa mga upuan ng manonood ay naguluhan. Nakatitig sila ng matagal bago nakabawi. May isang tao na nagtanong ng mahina kung ano ang nangyari. May isang tao na hindi sigurado na nagsabi. Parang may isang skeleton na lumabas at pinatulog si Chensho. Agad na sumabog ang sigawan mula sa buong upuan ng manonood. Saksi sila sa kasaysayan. Nabasag ang record na itinaguyod ni Yu Wenhao sa loob ng maraming taon. Lahat ay parang nababaliw na gustong makuha ang lahat ng impormasyon tungkol kay Su Qinghe. Gusto nilang i-recruit siya sa kanilang paaralan. Walang nakakapansin na siya yung binalaan na walang silbi na may dobleng talento 3 araw na ang nakalipas. Tuloy-tuloy ang panalo, sa katunayan, 3 araw na naglaro ng 30 mataas na antas na laban. Tuloy-tuloy na panalo, walang sinuman ang naglakas loob na isipin ito. Si Lixin Yuan ay nakapulupot ang kamao, puno ng pananabik at nanginginig ang mga ugat. Tinitignan niya ang maliit na bungo sa loob ng arena. Biglang pinagsampal ang kanyang noo at nag-usap sa sarili. Paano ko nakalimutan na siya ay isang bihirang dual talent awakener? Yung skeleton summon ay hindi basta-basta na spirit familiar. Napakalakas ng laban. Si Liu Piao ay nagising din at di naiwasang ngumiti. Noong panahong iyon, walang naniwala sa kanya. Sinasabi nilang ang dual talent ay walang silbi. Ngunit pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon ang lahat ng mga nagdududa. Nakikinig si Lixin Yuan habang ang mga leader ng iba't ibang paaralan sa paligid ay tumatawag. Para iulat ang sitwasyon sa kanilang mga mataas na opisyal. Kailangan ng dagdag na budget para sa espesyal na pagkuha, mas matindi ang pakiramdam ng krisis. Agad siyang lumingon kay Liu Piao at sinabi, "Masyadong huli na ngayon, hayaan siyang magpahinga ng maayos. Bukas ng umaga, personal akong pupunta sa Qianjiangno. Isa high school para makita siya. Tulungan mo akong ipakilala siya. Huwag na huwag hayaan na maunang makipag-ugnayan sa kanya ang ibang tao mula sa ibang paaralan." Matapos magsalita, mabilis siyang lumabas ng silid ng laban. Magdamag na naghanda para sa proseso ng pag-apply ng kontrata. Takot na mauna pa siya, baka maagaw siya ng ibang paaralan. Kinabukasan ng umaga, ang opisyal na anunsyo tungkol sa virtual ranking ay kumalat sa buong Siam na probinsya. Ang panalo ni Yun Wenhao, ang batang henyo mula sa Blue Star, ay nabasag. Walang video, walang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan, tanging opisyal na anunsyo lang. Pero sapat na para guminhawa ang buong mundo ng martial arts. Sino kaya ang genius na nakabreak ng record na ito? Si Su Qinghe ay nakatulog ng maganda, pakiramdam ay sariwa. Nang maalala ang kahapon, mas naging mahina ang tingin niya sa akin. Sabay kaming pumunta sa paaralan. Naghihintay na si Liu Piao sa pintuan ng paaralan. Ngumingiti at binati siya. Hinawakan ang braso niya at sinabing may kakausapin siya. Hindi na nagtanong si Su Qinghe. "Hawakan mo ang kamay ko at sumunod kay Liu Piao pataas sa hagdang bato." Kapag kasama ko siya, nakakaramdam siya ng kapanatagan. Nakarating kami sa silid pulong sa ikatlong palapag. May nakaupo roon na isang lalaking nasa gitnang gulang na nakasuot ng suit, may matalas na tingin. Siya ang Vice Presidente ng Magic City Wu University, si Lixin Yuan. Ipinakilala ni Liu Piao si Su Qinghe. "Ito ang aming Vice Presidente ng Magic City Wu University, si Lixin Yuan." Magalang na bumati si Su Qinghe, "Magandang araw, Ginoong Li." Ngumiti si Lixin Yuan ng napakamahinahon. Hindi na naghintay si Liu Piao na magsalita pa. Diretso niyang itinulak ang isang dokumento sa harap ni Su Qinghe. "Kaibigan Su Qinghe, dahil sa iyong mahusay na pagganap kahapon, ako mismo ang nagdesisyon. Itataas ang iyong espesyal na kontrata mula level patungong level." Nagtaka si Liu Piao sandali. Nahulaan niyang itataas ni Lixin Yuan ang gantimpala upang mapanatili siya. Pero hindi niya inasahan na diretsyo ng iakyat sa mas mataas na klase. Ang kontrata ng pag-akyat sa mas mataas na klase sa Man University ay diretsong binubura ang dating mababang kontrata at pinipirmahan muli ng mas mataas na klase. Lahat ng gantimpala mula sa dating mababang kontrata ay nananatili. Ibig sabihin, si Su Qinghe na pumirma sa Grade E kontrata ay makakatanggap ng parehong gantimpala mula sa Grade U at Grade A kontrata. Lahat ng benepisyo. Ang pagtaas ng tratong natanggap ay hindi basta-basta lang. Tumingin si Lixin Yuan kay Su Qinghe na may nakakalitong ekspresyon. Alam niyang hindi pa niya nauunawaan ang bigat ng E-level na espesyal na kontrata. Bumangon siya at ngumiti habang nagpapaliwanag. Ang kontratang E-level na ito ay hindi sumasalungat sa D-level na kontratang pinirmahan mo dati. Lahat ng gantimpala mula sa D-level na kontrata ay maaari mong normal na matanggap. Ang E-level na kontratang ito ay isang karagdagang benepisyo. Nagtataglay ito ng kumpletong may level na mga kasanayan sa atake at depensa. 10 bahagi ng likido para sa pagbuo ng buto at 10 bahagi ng malinis na tubig. Isang butil na makapagpapataas ng kakayahan sa pagtawag na level. At 500 puntos sa Magic Martial mo. Bilang karagdagan pagkatapos ng pagpasok, maaari mong piliin ang sinumang propesor sa buong paaralan. Bilang iyong personal na tagapagturo, mayroon kang 2 beses sa isang taon na libreng pagpasok sa lihim na lugar para sa pagsasanay. Libreng matrikula sa loob ng 4 na taon at buong scholarship. Pagkatapos ng graduation, prioridad sa rekomendasyon sa Kyushu Martial Arts Alliance. Pagtatalaga sa pangunahing departamento. Itinuro ni Lixin Yuan ang A-level na espesyal na kontrata. Hindi na kailangan ng masyadong paliwanag sa D-level na mga teknik at mga puntos sa tindahan. Ang pinakamahalaga ay ang 3 bagay sa likod. Ang Essence of Bond Refinement ay para sa pisikal na lakas at dugo. Ang Spirit Purifying Spring ay para sa mental na lakas. Maaari mong gamitin ito kapag umabot ka na sa antas 8 ng iyong lakas. Maaari mo itong gamitin ng hanggang 3 beses bawat buwan. Sapat ang dami ng supply hanggang sa pumasok ka sa paaralan. Ang Handen's Ian ay ginagamit para buhayin ang dugo ng martial arts. Ang tsansa ng tagumpay ay 1 sa 10.
Kapag nagising na, malaki ang magiging benepisyo nito sa iyong susunod na pagsasanay at pagpapahusay ng kasanayan. Nakatingin ako kay Liu Piao at nawala sa aking isip. Nang marinig ang salitang dugong martial arts, bigla kong naisip ang nangyari noong pinakain ko si Sukinghe ng 7 Fragrance Bone Pill. Yung gintong pulang misteryosong marka na lumitaw sa kanyang noo. Noong panahong iyon, naisip ko lang nakakaiba, pero ngayon ay napansin ko na. Wala akong ideya kaya hindi ko na ito pinag-isipan. Patuloy lang akong nakatingin sa tanawin ng hayagan. Saka, isa akong buto. Walang sinuman ang magmamalasakit sa tingin ng isang buto. Ang nakapaligid na willow ay tahimik na nagtataka. Ang halaga ng kontratang ito ay mas mataas pa sa karaniwang L-level na espesyal na alok. Kasama na ang may level na kasanayan at 20 tulong na gamot. Sobra na ito sa limitasyon. Higit pa dyan, may eksklusibong mentor na nakatalaga. Prioridad sa pagpasok sa lihim na lugar. Yung mga benepisyo na hindi nakasulat sa papel. Talagang naglabas ang Magic Capital ng malaking pondo para dito. Matapos ipakita ni Lixin Yuan, tahimik siyang tumingin kay Sukinghe. Agad siyang lumingon sa akin. Sa tuwing may mahalagang desisyon, lagi niyang kinukonsulta ang opinyon ko. Bilang kanyang kontraktwal na kalansay, syempre hindi ako tututol. Agad akong tumango. Noong nakaraan, ang may level na kontrata ni Liu Piao ay nagbigay sa akin ng ideya na ang tunay na halaga ng espesyal na kontrata ay higit pa sa nakasulat. Walang dahilan para magtanong pa ng mga detalye. Nang makita ni Sukinghe na pumayag ako, agad siyang kumuha ng ballpen at nilagdaan ang pangalan. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Lixin Yuan. Ngumiti siya at sinabi na tapos na ang usapan dito, kaya't babalik na siya sa Magic City para ayusin ang mga gawain sa Wu University. Kung may problema, maaari siyang lapitan anumang oras ni Liu Piao. Inaasahan niyang magkikita kami sa Magic City sa Wu University. Pagkatapos niyang sabihin yon, kinuha niya ang kontrata at mabilis na umalis, tila masigla. Nang tatlo kaming lumabas ng silid pulong, nakita namin ang nakabaldeng punong guro na nagmamadaling lumapit. Ang makita si Sukinghe ay parang makita ang tagapagligtas. Sinabi na sumama na sila sa opisina, puno ng kawalang magawa ang boses. Nagkatitigan sina Sukinghe at Liu Piao. Tila may naisip si Liu Piao. Mahinang sinabi, sige, sasama ako para tingnan natin. Sumunod kami sa nakabaldeng punong guro pataas. Pagpasok sa opisina ng punong guro, nakita naming puno ng tawang sofa. Lahat sila ay nakita na sa seremonya ng pagtawag 4 na araw na ang nakalipas. Mga direktor ng tanggapan ng pagpasok ng mga universidad. Alam ko na. Sigurado akong nalaman nila kagabi na ang henyo na may 3 sunod na panalo ay si Sukinghe. Nandito sila para agawin siya. Maalala ko pa ang seremonya ng pagtawag ilang araw na ang nakalipas. Na si Chen Jinwoo ay tumuturo sa akin at nagtatawa. Na nagsasabing ang pagtawag ng mga skeleton na sundalo ay isang walang silbing kasanayan. Hindi ibibigay ng imperial na lungsod ang kalahating kwota. Ngayon, mas mabilis pa sa lahat ng tao. Ang kapal ng mukha ay kayang harapin ang mga mabangis na hayop. Walang sinuman ang makakalaban sa kalbo na punong guro. Matagal na naghanap sa buong paaralan, sa wakas ay nahanap si Sukinghe. Kailangan kaming dalawa ni Liu Piao na magdala ng upuan. Pareho kaming tumanggi. Nakatayo sa magkabilang panig ni Sukinghe bilang mga tagapagtanggol, makakatulong kami sa kanyang presensya. Mabilis na may isang direktor ng pagpasok na nagsalita. Handa ang Lingnan Wuda na magbigay ng level na espesyal na kontrata para kay Sukinghe. At nangako pang bibigyan siya ng sariling silid para sa pagsasanay. May isa pang agad na sumagot. Ang Guangyu Wuda ay magdadagdag ng 5 milyong yaman sa batayan ng level na kontrata. At bibigyan pa ng isang pwesto para makapasok sa unang antas ng lihim na lugar. Ang lahat ay nagbigay ng kanilang mga alok. Nalimutan na ang mga bagay na hindi nila pinahalagahan si Sukinghe. Sa huli, si Chen Jinwoo mula sa Imperial Capital Wuda ang nagsalita at pinigil ang lahat ng ingay. Sabi niya, ang Imperial Capital Wuda ay bibigyan ng E-class na resources. At dagdag pa, isang special recruitment contract na may W-class resources ang iaalok sa kanya. Sabi pa niya, ang buong resources ng Imperial Capital Wuda ay maaaring ialok sa kanya. Para pag-isipan niya ng mabuti, biglang naging tahimik ang lahat ng naroroon. Ang Imperial Capital Wuda ay may malaking pondo at kapangyarihan. Kahit sa resources o sa slot sa Secret Realm, mas malaki ang alok kaysa sa ibang paaralan. Walang makakapantay sa mga kondisyon na inaalok nila. Nakatayo si Sukinghe at pinapanood ang grupong ito na nag-aaway. Naaalala ang kanilang mga mukha na puno ng kasamaan sa seremonya ng pagtawag. Ngayon, nagmamalaki pa silang nag-aalok ng awa. Puno ng paghamak ang kanyang puso. Nakatukod ang kanyang mga mata at nakapikit ang mga kamao. Pagkatapos na magsalita si Chen Jinwoo, agad siyang nagsalita. Pasensya na, tumatanggi ako. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan ang aking kamay at tumayo na umalis. Naiwan ang isang silid na puno ng tao na nagtinginan sa isa't isa habang may mga usapan sa likuran na nagsasabing. Tinanggihan pa niya ang alok ng Imperial Capital Wu University, sobrang hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Si Yu Wenhao, na may 29 na sunod-sunod na panalo, ay nakakuha lamang ng level na espesyal na imbitasyon. Hindi pa siya kontento. Si Liu Piao ay nanatili sa likod at pinanood ang pangit na anyo ng grupong ito. Para bang nanonood ng isang grupo ng mga payaso. Si Chen Jinwoo ay may malungkot na mukha. Tinanong si Liu Piao kung ano ang pinapanood niyang katatawanan. Si Liu Piao ay nag-akbay at may pang-asar na nagsabi. Pasensya na mga kaibigan. Kakatapos lang ni Sukinghe na makipag-sign ng kontrata. Para sa espesyal na pagkuha ng E-level sa aming Magic City Wuda. Kung gusto niyong agawin siya, kailangan niyong bayaran muna ang multa na 3 beses ng halaga ng kontrata. Pagkatapos ay naglakad siya ng masigla palabas. Naiwan ang buong silid na nakatayo sa kanilang lugar. Mas naging madilim ang mukha ni Chen Jinwoo. Alam niyang ang estudyanteng gustong makuha ng Imperial Capital Martial University ay nakuha na ng Magic City Martial University. Ngunit ang 3 beses na penalty ay lampas sa halaga ng na-level special recruitment contract.
Walang sinuman ang magbabayad ng ganitong halaga para sa isang high school student na kakabreak lang ng record. Kailangan lang niyang tiisin ang pagkatalo na ito. Pagbalik ni Su Qinghe sa silid-aralan matapos makinig sa klase ni Chen Xiangli. Sumama ka sa akin sa martial arts building para mag-ensayo. Ngayon, ang paggamit niya ng gamot ay mas labis kaysa kahapon. 40 bot ng gamot para sa lakas at 2 piraso ng 7 fragrance bone pill. Sa loob ng 5 oras, halos wala ng bisa. Mabilis na dumating ang abiso ng sistema. Nakatuklas ng pagtaas ng kakayahan ng kontratang target na si Su Qinghe ng 0. Ang pagtaas ng kakayahan ay nagbigay ng 10 beses na critical na pinsala. Nakuha ko ang 10 beses na progreso sa pagsasanay at umakyat sa antas 12. Tumingin ako sa mga walang laman na bote ng gamot at nagulat. Ang mga naunang pamamaraan ng masahe ay talagang epektibo. Ang bilis ng pag-ubos ng bisa ng kanyang gamot ay araw-araw na bumibilis. Ngunit ang bilis ng pag-angat ng antas ay unti-unting bumabagal. Kailangan lang nating hintayin ang darating na tulong na gamot mula sa Magic City University bukas para makita ang epekto. Nag-ensayo kami ng kaunti bago bumalik sa aming tirahan. Gaya ng dati, ginawa ko siyang masahe at talagang nakakapagpasigla ito. Kinabukasan ng tanghali, nakatanggap si Su Qinghe ng mensahe tungkol sa padala. Pumunta kami sa gatekeeper kunin ang bag at diretsyo sa martial arts building. Pagkatapos niyang ma-upgrade ang kanyang black card sa level 8 na pahintulot. Inisa-isa namin ang mga kamakailang gastos. May 3,700,000 Ju coins pa siya. At 6 na milyong Magic Martial Shop points. Kabilang dito ang 50,000 espesyal na scholarship mula sa paaralan. At 250,000 virtual ranking points. At mga panalo sa streak at ranggo sa virtual tournament. Kasama ang iba't ibang yaman. Malapit na siyang maging isang nakatagong mayamang babae na may cash flow na halos 10 milyon. Duan Suilingye, Huking Kwandan, ang mga yaman ay nahahati sa 3 antas. Ang unang antas ay Duan Suilingye, Linking Kwandan. Ang pangalawang antas ay Wen Linking Kwan, Duan Suilingye, Linking Kwan. Ang pangatlong antas ay Huan Lingjingdan at isang set ng level na kasanayan. Sikreto ng Xingqi Mangjian, diretsong pinili ng Wuda ng Magic City ang pinakamataas na level na espada. Sikreto ng Xingqi Mangjian, Xingqi Mangjian. At ang kasamang level na pamamaraang 5 elemento, Wuyun Zhang. At level na galaw ng buwan. Pareho silang top tier sa level na mga teknik na maaaring maging alternatibo sa mga high level na teknik. Nakita ko at tahimik na tumango, talagang hindi siya pinabayaan ng Wuda sa Magic City. Muling umingay ang sistema. Nakatukoy ng kontratang layunin na si Su Qinghe. Natanggap na ang A-level na kontratang yaman, nagsisimula na ang pagbabalik ng yaman. Ang pagkakataon ng pag-atake ay 7 beses, nakakuha ako ng 7 beses na gantimpala sa yaman. Level na Demon Aye, detalyadong paliwanag ng level na teknik. Nakaramdam ako ng pangangati sa aking mga mata. Ang madilim na pulang liwanag ay umiikot sa aking mga mata. Agad ko itong pinigilan upang hindi mapansin ni Su Qinghe. Pinabayaan ko siyang inumin ang espiritual na elixir upang makita ang epekto. Tumango siya at binuksan ang lalagyan ng gamot. Ang asul na pil na may mga guhit ay naglalabas ng mabangong amoy. Sa isip ko, sinabi kong mukhang lason ang asul na pil na ito. Walang pag-aalinlangan na nilunok ito ni Su Qinghe. Pagkain pa lang, agad siyang nagkunot ng noo na parang kumagat ng malaking kutsarang mustasa. Ang sakit na tumama sa ilong ay parang umabot sa tuktok ng kanyang ulo. Agad siyang umupo ng nakaluhod at sinubukang gamitin ang kanyang tunay na enerhiya at pamamaraan ng paghinga pero walang epekto. Maliwanag kong nakita ang tatak sa kanyang noo na muling lumitaw. Nagsimula ito bilang kaunting pamumula. Unti-unting naging kulay dugong pulang anyo ng bulaklak na may buntot. Ang kanyang balat ay nagliliwanag ng bahagyang gintong pulang aura. Pati ang hangin sa paligid ay tila nag-init. Mas malakas ito kaysa sa mga nakilala ko dati. Ang ingay ng pagkamulat ng isang mandirigma sa antas ay ng dugo ay hindi ko alam kung gaano karaming beses na lumakas. Paalala ng sistema. Nakatuklas ng kontratang tao na si Su Qinghe na nagising sa raes na antas ng dugo ng diyosa ng apoy. Nagsimula ang unang yugto ng pamana ng Diablo sa proseso ng pagbabalik ng dugo. Mangyaring hikayatin ang kontratang tao na si Su Qinghe na manghuli ng mga mabangis na hayop upang itulak ang progreso ng pamana. Nagtaka ako sandali. Akala ko dati, mabilis magamit ang gamot ni Su Qinghe at mabilis din maubos ang enerhiya niya. Akala ko epekto lang yun ng push hand technique na sarili kong likha. Ngayon ko lang nalaman na may tagong napakabangis na dugo sa kanya. Kaya siguro dati nung niyayakap ko siya, palagi kong nararamdaman na may isang malakas na puwersa sa loob niya na natutulog. Patuloy pa rin siyang hinahamon ng epekto ng gamot. Pakiramdam niya ay parang nasa gitna siya ng apoy. Mainit na mainit sa katawan at sa loob niya. Ngunit malinaw na nararamdaman ang paglawak ng mga ugat. May mga gintong liwanag na naglalakbay sa dugo. Ang mga kalamnan ay patuloy na humihigpit. Ang pakiramdam ng lakas ay patuloy na umaagos. Pinipigilan niyang kumagat at mahigpit na inaalala ang pakiramdam ng lakas na ito. Natatakot na mawalan ng kahit isang detalye. Pagkalipas ng 3 minuto, unti-unting humuhupa ang pakiramdam ng pagsunog. Nawala na rin ang bulaklak sa kanyang noo. Huminga ng malalim at binuksan ang mga mata. Puno ng maliliit na patak ng pawis ang kanyang noo at medyo maputla ang kulay ng kanyang mukha. Nang itaas niya ang kanyang mga mata, nakita niya akong lumapit sa kanya at tinitingnan siya. Natakot siya at umatras, namula ang kanyang mga tainga at tinanong ako kung ano ang gusto ko. Tinanong ko siya kung may itinatago siyang bagay sa akin. Ang bulaklak sa gitna ng kanyang noo ay tiyak na hindi niya kayang iguhit mag-isa, di ba? Nagtaka si Su Qinghe sa saglit. Ang dati niyang inosenteng ekspresyon ay nawala. Nakatingin na may malalim na pag-isip. Ang mga daliri ay kusang humahawak sa palad. Nakapag-iwan ng bahagyang pulang marka, mabilis na namula ang mga mata at nagsalita. Hindi ko naman gustong itago, kundi iniisip kong ito'y usaping pampamilya at ayaw kong mag-alala ka.
Sinasadya kong magmukhang seryoso at sinabi, nagkasundo na tayo. Hindi ba't isa na tayong pamilya, gusto mo bang paalisin ako? Naalala ni Sukinghe ang mga nakaraang araw na kasama ko siyang nag-ensayo at nag-aaral. Araw-araw ay pinapahiran ko siya upang maibsan ang sakit mula sa kanyang pagsasanay. Nakatayo sa kanyang tabi ng walang pag-alinlangan kahit na siya ay minamaliit ng iba. Bigla na lang siyang napaiyak. Bumagsak ang mga luha sa aking maputlang kamay, malamig na malamig. Sabi niya na siya ay ulila, namatay ang kanyang ina noong siya ay 9 na taong gulang. Ang pumatay sa kanyang ina ay ang kanyang tunay na ama na may dugo ng Diyosa. Ang kanyang ama ay isang labas na anak ng pamilyang Su sa imperial na lungsod, hindi tinatanggap ng pamilya. Nang dumating siya sa Qianjiang upang makipagsapalaran, nakilala niya ang kanyang ina. Noong panahong iyon, nagtatrabaho ang kanyang ina sa 4 o 5 trabaho. Ipinalit niya ang lahat ng ari-arian na iniwan ng kanyang pamilya para sa kanyang pag-aaral. Tunay ngang may angking talento siya, ilang taon lang ay nalagpasan na niya ang antas ng master. At nagising pa ang dugo ng Diyos na Phoenix. Hinabol siya ng pamilya Su at nag-alok ng malaking biyaya. At inayos pa ang kasal niya sa isang malaking pamilya sa larangan ng martial arts. Sa mismong harap, pinagsabihan niya ang kanyang ina at sinabing, hindi karapat-dapat ang kanyang ina sa kanya, at walang salita, umalis ito nang hindi tumitingin pabalik. Sa kalaunan, tumaas ang katayuan niya at ngayon ay isang pinuno na sa isang bahagi ng kalawakan. Hawak ang kapangyarihan, malungkot ang kanyang ina. Laging humihina ang kanyang katawan, hindi nagtagal ay pumanaw na. Kahit ang huling pagkakataon, hindi siya nagpunta. Ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagsasanay ay para umakyat sa mataas na posisyon. Upang harapin siya at tanungin, bakit niya sila ginanito noon? Nakikinig ako at hindi rin maganda ang pakiramdam ko. Kahit na ako'y isang buto, wala akong puso. Ngunit di maiwasang bumalot ng galit. Lumapit at marahang niyayakap siya gamit ang buto, pinapalo ang likod niya at nagsabi, huwag mag-alala, kakayanin mo. Kahit isang araw mapagod ka na. Ako pa ang magdadala sa iyo sa isang madugong daan patungo sa kalangitan. Huliin mo yung lalaking aso na yon at ipakita sa harap mo. Pakiusap, magpaalam siya sa iyo at sa nanay mo. Niyakap ni Sukinghe ang sarili niya at unti-unting bumaba ang emosyon. Pinunasan ng luha at mumiti sa akin. Ang mga mata ay namumula ngunit mas maliwanag kaysa dati, sabi niya. Mas mabuti nang sabihin ng lihim, simulan na natin ang pagsasanay. Nag-sound ang sistema. Binabati kita, nakuha mo ang 20% na progreso sa pamana ng Diyos ng demonyo. Tumingin ako sa panel. Antas 12, ang lahat ng katangian ay lampas sa mga kapantay na mandirigma. Ang lakas ng isip ay higit pa sa 4 na beses ng karaniwang antas 12 na mandirigma. Ang progreso ng unang yugto ng pamana ng Diyos ng demonyo ay umabot na sa 20. Si Sukinghe ay may dalang Duan Suilinye at Wenling Qingquan. Papunta sa banyo ng gamot sa silid ng martial arts. Hindi pa siya nakapasok ng matagal nang may narinig na sigaw. Agad akong lumapit sa pinto at tinanong kung may nangyari. Pagbukas ko ng bibig, bigla akong nakaramdam ng init sa aking mga mata. Ang bagong activate na Chen mo yan ay otomatikong na-trigger. Isang madilim na pulang liwanag ang lumipas. Diretso kong nakita ang sitwasyon sa loob sa pamamagitan ng pinto. Nababa na ang usok sa loob ng silid ng gamot na panghugas. Si Sukinghe ay walang suot na damit, ang kanyang balat ay makinis at ang kanyang katawan ay matipuno, ang mga kalamnan ay mahigpit. Nalaman ko na ito ay ang tulong na gamot na agad na nakakapasa balat. Dahil sobrang sakit, napasigaw siya. Agad na lumabas ang transparent na nanotage suit sa magkabilang gilid ng platform. Unti-unting bumabalot mula sa kanyang bukong-bukong pataas. Sobrang sakit, napipiga ang kanyang mga daliri sa paa, nakagat ang labi, hindi makapagsalita. Nakikita ko na ang aking espiritu ay nagliliparan na. Agad na ilihis ang tingin at bawiin ang mata ng Diablo. Sa isip ay nag-isip ng masama tungkol sa orihinal na may-ari ng madilim na Diablo. Isang magandang IELTS na kakayahan ay may kasamang function ng pananaw. Talagang kahihiyan para sa mga nilalang ng patay. Si Sukinghe ay gumamit ng nanosuit upang takpan ang buong katawan at dahan-dahang sumipsip ng essence ng pagbabalik. Masakit na naglalabas ng malamig na pawis sa kanyang noo. Mas komportable ang pakiramdam kapag ang mainit na batis ng espiritu ay nagpapalakas ng isip. Pagkalipas ng kalahating oras, naubos na ang gamot. Muling nagtanggal ng makapal na dumi sa katawan niya at agad na naligo. Sistema, natuklasan ang pagtaas ng kakayahan ni Sukinghe ng 0. Dahil sa pagbabalik ng lakas, 4 na beses ang progreso, umakyat ang antas ko sa 13. Pagkatapos lumabas ni Sukinghe, nagpatuloy siya sa pag-ensayo ng 2 oras. Naubos na ang 5 buto ng 10 aroma at 40 bote ng gamot sa enerhiya at dugo. Kahit na ganito, tumaas lang ito ng 0. Sa antas 4. Pag nagising ang dugo ng Diyos ng Phoenix, mas mabilis siyang sumipsip ng gamot. Mas malaki ang gastos, hindi sapat ang kaunting ipon na ito para sa 2 buwan. Sinabi ko sa kanya na kailangan nating maghanap ng paraan para kumita. Nagsuggest siya na maglaro ng virtual rank matches at agad kaming nagkasundo. Pumasok si Sukinghe sa virtual pod. Nakatugma siya sa isang kalaban na nasa gold rank gamit ang machete. Dati, sa bronze at silver matches, basta-basta lang siyang nakakapagpatay. Akala niya madali lang din ang gold rank. Ngunit nang talagang makipaglaban, doon niya lang nalaman. Hindi ito yung mga estudyanteng manlalaro na nakilala natin dati. Lahat ng galaw ay totoong pamatay. Sa malakas na labanan, may mga lihim na detalye ring nakatago. Bawat galaw ay may nakahandang pamatay. Malinaw na isang matandang sanay sa buhay at kamatayan na palagi nang nakikipaglaban. Si Sukinghe ay may karanasan lang sa pakikipag-practice sa mga kaklase. Palagi siyang natatalo at hindi makakita ng pagkakataon para makabawi. Madalas pang halos maputol ang kanyang ulo sa espada ng kalaban. Sa huli, ako pa ang nag-utos na kunin ang katawan niya sa huli. Sa isang mapanlinlang na anggulo, pumunta sa likod niya. Isang saksak sa puso niya ang nagpanalo sa laban.
Pagkatapos lumabas, nireview namin ang buong laban. Inanalisa namin bawat galaw niya. Pero halos walang pag-angat ang kakayahan ni Sukinghe. Na-realize ko agad na ang mga kakayahan na level ni pataas ay hindi na pwedeng mapataas sa virtual na ranggo. Walang anumang virtual na lakas na kasing tunay ng matinding pressure. Nawala na rin ang paraan para kumita mula sa ranking matches. Hindi naman pwedeng ako na lang palagi ang umaaksyon. Wala itong anumang tulong sa kanyang pag-unlad. Sa halip, magdudulot ito ng dependency sa kanya. Nang nag-scroll si Sukinghe sa kanyang telepono, bigla niyang nakita ang opisyal na anunsyo ng Tianjiang Martial Arts Association. May gantimpalang 10,000 piso para sa pagbili ng shell ng Red Armored Beast mula sa Beast Mountain Range. Ang mga tagagawa ng misyon ay kailangang makamit ang antas ng kasanayan na level siyam o mas mataas pa. Nakangiti siyang hawak ang telepono at nagtatanong sa akin, Night Lord, pwede ba tayong pumunta sa Mountain of Ferocious Beasts para kumita? Nagliwanag ang aking mga mata, sakto, nag-aalala pa ako. Saan pa ba ako hahanap ng mabagsik na hayop para matapos ang misyon ng Demon God Inheritance? Para kang natutulog na may nakapatong na unan. Ang pagpunta sa Mountain of Ferocious Beasts ay isang magandang ideya. Maaari nitong mapahusay ang kasanayan ni Sukinghe sa aktwal na laban. Maaari ko na namang tapusin ang aking pamana ng Diyos-Diyosan. At makakakuha pa ako ng pera para bumili ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay na tamang-tama upang malutas ang kasalukuyang sitwasyon.